Ang tugatog ng buhay. Kabanata 336. Ang maliit na demonyo pala ay walang kinalaman sa jade necklace. Anak ito ng isang construction worker. Ilang taon na ang nakalilipas, pumunta siya dito kasama ang kanyang ina upang bisitahin ang kanyang ama na nagtatrabaho sa pagtatayo ng Golden Manor. Sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay nang mahulog siya sa isang balon. Ang kanyang kaluluwa ay nanatili rito mula noon. Noong nakaraan, ang kaluluwa ay natisod kay Zack Carter at naakit sa isang malisyosong aura na nagmumula sa kanyang katawan. Gamit ang pulse areas, kaya ng munting demonyo hindi masyadong lumapit kay Zack, kaya sa halip napunta ito sa matandang babae. Ito ay isang aksidente. Sa wakas ay inalis ni Alex ang hindi pagkakaunawaan. Humingi siya ng tawad kay Zendaya. Tumayo siya at nakasimangot. I am so sorry, Miss Zendaya. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wala kang ginawa kay Mrs. Carter, at ibinabalik ko rin ang kwintas mo. Inabot ni Alex ang jade necklace kay Zendaya. Iyan lang ba? Galit na galit si Autumn dahil nakatanggap siya ng ilang suntok mula kay Alex ilang sandali ang nakalipas. Napilipit ni Miss Zendaya ang kanyang bukong-bukong salamat sa iyo. May concert siya in 2 days. Anong gagawin niya, ha? Anong pwede mong gawin? Oh, concert. Tiningnan ni Alex ang kanyang mga paa at napansin ang namamaga na bukong-bukong. Sa katunayan, ito ay makakaapekto sa kanya pagganap sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Halos nakalimutan kong magpakilala, Miss Zendaya. Ako din, Doktor. Sa ilalim ng pag-aalinlangan ng mga babae, yumuko si Alex, itinaas ang nasugatang binti ni Zendaya at dahan-dahang idiniin ang nasugatang bahagi ng kanyang daliri. Inilabutan si Zendaya. Ang kanyang mga paa ay isa sa pinakapribado at sensitibo sa kanyang katawan spot at hinding-hindi niya hahayaang hawakan sila ng hindi kilalang lalaki. Namumula ng mabangis, pinilit niyang kumawala ngunit hindi nagtagumpay. Bitawan mo siya, tanga. Galit na galit ang mga babaeng bodyguard. Paano kung tumanggi ako? Wala ka nang magagawa. Mahinahong sabi ni Alex at ipinatong ang palad sa tuhod ni Zendaya. Diniinan niya at marahang minasaya ang tuhod niya. That made it seems like he was trying to molest the celebrity. Umuungol sinuntok ni Autumn si Alex. Si Alex sa kabilang banda ay hindi umiwas gamit ang chi ng kanyang katawan na nagpoprotekta sa kanya mula sa suntok. Sa halip napabalikwas si Autumn na may manhid na mga braso at maputlang mukha. Paano? Paano ito posible? Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Binitawan ni Alex ang kanyang pagkakahawak sa binti ni Zendaya. Ang iyong bukong-bukong ay gumaling at gayon din ang iyong mga tuhod. Bilang paghingi ng tawad, inayos ko ang talamak mong pananakit ng tuhod. Gulat na naglakad si Zendaya at tumalon. Kakaiba. Ang sakit ng pagbaril sa kanya. Ang bukong-bukong ay nawala habang ang pangingilig sa kanyang mga tuhod ay hindi rin naramdaman. Ito ay walang kulang sa isang himala. Gayunpaman tila hindi siya nasisiyahan na umuungol, hindi ako magpapasalamat sa iyo. Ikaw ang may kasalanan sa pagsilip mo sa akin, pananakit sa mga bodyguard ko at pagbintang sa akin ng mali. Obligado kang gawin ito. Sumagot si Alex, inosente ka, ngunit muntik nang mamatay si Mrs. Carter dahil sa iyong jade kwintas. Nararamdaman ko ang kasamaan dito. Para sa kaligtasan ng lahat, subukang huwag na itong isuot. Tila sa kanya na ang jade necklace ay isang uri ng kagandahan. Dati, may malisyosong intensyon si Zack kay Zendaya, dahilan para gumanti ang kwintas sa pamamagitan ng paglalagay ng masamang aura sa kanya. Sa kasamaang palad, nakasuot siya ng bracelet, isa na nagpoprotekta sa kanya mula sa pinsala. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alex. Si Hailey Lawson ay nasa kabilang dulo ng linya. Dumating ang galit na galit niyang boses habang sumisigaw siya, iligtas mo ako, Alex. Nilagyan ako ng droga ni Zack Carter. Kabanata 337. Oh my God! Natagpuan ni Alex Rockefeller ang kanyang sarili na kumukulo sa galit. Wala pa siyang narinig na ganito. Walang katotohanan at kalokohan ang nangyayari sa kanyang buhay. Napasigaw si Hailey Lawson bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Dumating ang boses ni Zack Carter sa linya. Kay. Okay na ba ang pakiramdam mo, Hailey? Halika dito, punta ka kay Daddy. At pagkatapos, ang tawag sa telepono ay biglang natapos.
Old B asterisk starred. Alam niyang nasa matinding panganib si Hailey, hindi na nag-aksaya si Alex ng kahit isang segundo. Inampes niya ang kanyang paa sa throttle at mabilis na tumakbo patungo sa tirahan ng Carter sakay ng kanyang sasakyan. Nagsimulang magkabisa ang gamot na nasa katawan ni Hailey. Nag-init ang kanyang katawan at nagsimula siyang mawala ng malay. Sumakay siya sa kotse at sinubukang tumakas, ngunit sa ilalim ng kanyang malay na droga siya. Napakahirap kahit nasimulan ang kotse. Ilang sandali pa ay hinailan na siya ni Zack palabas. Hindi. Itigil mo yan. Ako ang asawa ni Charles. Hindi mo ito magagawa. Nakikiusap ako sa iyo, please. Ang namumungay na mga mata ni Zack ay sakam na tinuhog ang kanilang sarili kay Hailey. Siya ay naging hindi pangkaraniwang malakas. Tulad ng isang gutom na mandaragit na nakatutok ang mga mata sa kanyang biktima, itinulak ni Zack si Hailey sa lupa at mumisi, "Lagi kitang gusto, Hailey, mula nang ikasal ka sa aking anak." Sa sobrang laway, sinubukan niyang tanggalin ang damit sa katawan ni Hailey. Pilit na pumiglas si Hailey, desperado siyang kumawala kay Zack. Naku, tama siya, itaas niya. Iyon na, akala niya, iyon na ang katapusan. Kahit na nagawa niyang tawagan si Alex, wala siyang magagawa, iyon ay kung makakarating siya sa tamang oras. Mas malala pa ito para kay Charles Carter na ngayon ay milya-milya ang layo sa kanya. Ano pa ang natitira para sa akin upang mabuhay kung ang matandang B asterisk starred na ito ay mapupunta sa kanyang paraan? Biglang may isang paa na umangat sa ere at sinipa si Zack ng ilang metro ang layo. Dumating si Alex sa tamang oras. Nagalit siya ngunit nakahinga ng maluwag nang makitang hindi pa nadudumihan si Hailey. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang estado ay humila sa puso ni Alex. Pumayaw si Zack at sinugod si Alex. Ikaw yun. Sabi ko na nga ba. Alam kong nag-fling kayo ni Hailey. Akin siya. Walang ibang makakakuha sa kanya. Papatayin kita. Lumapit sa kanya si Zack na parang baliw na hayop. Kumunat ang noo ni Alex na pagtantong may hindi tama. Ang sipa na ipinadala niya ay pinakawalan sa matinding galit at sinumang ordinaryong tao sa receiving end ay bumagsak sa isang iglap. Ngunit tila hindi naapektuhan si Zack. Sandali lang. Parang alam ko na kung bakit. Nakita niya mismo ang issue, isinasaalang-alang kung gaano kakaiba ang ugali ni Zack. Bilang biyanan ni Hailey, ang isang karaniwang tao sa kanyang sapatos ay time natatanggi sa kanilang pagkakasangkot at sinubukang pagtakpan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, patuloy siyang sumisigaw na parang gusto niyang malaman ng lahat kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Talagang hindi ang normal na tugon. Something's wrong, and I think it's coming from the bracelet, sa wakas ay napansin ni Alex. Sabay singil ni Zack sa kanya. Nabaluktot ang kanyang mukha sa galit at nagpadala siya ng A. Suntok na lumilipad sa mukha ni Alex, isang suntok na sinundan ng hindi maipaliwanag na lakas. Inarang ni Alex ang suntok gamit ang kanyang kamao. Matapos ang isang pagsabog ng enerhiya, naramdaman niya ang isang walang laman na daloy ng enerhiya na umaagos sa kanyang braso. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 338. Napabalikwas siya. Si Alex Rockefeller mismo ay nagulat. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kahit isang mystic fighter ay hindi madaling talunin siya. Tulad ng para kay Zack Carter, siya ay isang regular na matandang lalaki lamang na mapalad na magkaroon ng mahiwagang pulse areas kasama ang enerhiyang pinalabas nito. At iyon ang nagpabalik kay Alex. Sa kabutihang palad, mayroon siyang The Forces Healing Chi na dapat pasalamatan na pinuprotektahan ang kanyang mga panloob na organo mula sa pinsala sa pamamagitan ng pagkilos sa epekto. Pagkatapos ng unang palitan, mas marahas pa si Zack kaysa kanina na ninangil kay Alex muli sa lahat ng mga cylinders na nagpapaputok. Mabilis na na-activate ni Alex ang Mystic Armor, pinuprotektahan ang sarili mula sa walang katapusang suntok ni Zack. Sa ikapitong suntok, ang Mystic Armor ay pilit na nabasag kasama si Alex na dumura ng isang subo ng dugo. Masyadong malakas ang bracelet. Sa unang pagkakataon, natagpuan ni Alex ang kanyang sarili sa isang kakot-takot sitwasyon. Screw it. Gamit ang dugong iniluwan niya, gumawa siya ng mahiwagang selyo at inilunsad ito sa katawan ni Zack. Sa pagsara ng selyo kay Zack, mabilis na binibigkas ni Alex ang Thunder Palm mantra. Boom! Tarat-tarat! Nabasag ng mga pag-atake ang kalasag sa katawan ni Zack nang hinailan ni Alex ang pulse areas palayo sa kanya.
Nang walang proteksyon sa bracelet, agad na natamba si Zack ni Alex. Sinalo ni Alex ang misteryosong butil sa bracelet habang tinatakan niya ito ng kanyang dugo. Phew! Nakahinga siya ng maluwag habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng bibig niya. Nang wala sa oras, sinunggaban ni Hailey Lawson si Alex at ipinulupot ang kamay nito sa katawan nito, tinatakan ng mga labi nito sa nagninangas na pagnanasa. Crap! Salap! Nagulat si Alex, halos agad siyang itinulak palayo. Sa pagkakataong iyon ay halos mawala na siya ng kontrol sa kanyang pagnanasa. Sampal. Inampes niya si Hailey sa leeg at napatumba. Itinulak siya papasok sa kotse, lalabas na sana siya ng compound ng siya ay. Naalala ang pagkakaroon ng mga closed-circuit television camera sa paligid ng tirahan. Hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili kung natagpuan ni Zack ang mga pag-record at na-edit ang mga ito bago ipadala sa kanila ang paraan ni Charles Carter. Tiningnan niya ang mga recording at nalaman niyang pinatay ni Zack ang mga kamera. Siyempre, ayaw niyang makuha nila ang gagawin niya kay Hailey. I wonder if he behaved this way because of the bracelet. Alex stole a glance at the. Walang malay si Zack at hinayla siya papasok ng villa. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar sa kotse ni Hailey. Saan ako pupunta ngayon? Nasa Dorothy ang mga susi ng Maple Villa. I don't think I should be head there. Isang hotel. Alam mo, sirain mo. Gagawin ko ito dito mismo sa kotse. Nakahanap ng liblib na lugar si Alex at ipinaroda ang sasakyan. Sumakay siya sa backseat at mabilis na itinoon ng kanyang chi sa katawan ni Hailey na nagbabalak na linisin ang gamot mula sa kanya. Sistema. Biglang nagising si Hailey, tinulak si Alex pababa sa bench. Kabanata 339. Ang gamot sa katawan ni Hailey Lawson ay nagsimulang magkabisa habang ang kanyang mukha ay namumula ng maliwanag na pula. Nawala ang lahat ng pangangatwiran niya at nagsimulang bumulong ng hindi magkatugma habang hinihila ang kanyang mga damit na parabang sinusubukan niyang punitan ang mga ito. Si Alex Rockefeller ay lubos na nagulat at nakarinig ng isang maliit na boses sa likod ng kanyang isip na humihimok sa kanya na samantalahin ang mapamilit na kagandahan. Ngunit hindi niya ito gagawin. Kinagat niya ang kanyang dila at ginamit ang sakit para makawala sa gapos ng pagnanasa habang tinutulak si Hailey palayo, pinaupo siya sa upuan. Nakahiga siya sa kalahati ng upuan, mapang-akit na nakatingin kay Alex. Anong gamot ang eksaktong ininom niya? Naasar si Alex kay Zack Carter dahil sa paggawa ng isang bagay na immoral. Napagtantong magiging mas malalaswa lang si Hailey, pinatumba siya ni Alex baka sakaling mawalan siya ng kontrol. Nakahinga siya ng maluwag at sinimulan ang pamamaraan para linisin ang katawan nito. Sa kasamaang palad, si Zack ay tila pinakain si Hailey ng labis na aphrodisiac. Kinailangan ni Alex ng buong kalahating oras upang alisin ang bawat huling bakas ng gamot sa kanyang sistema. Hindi rin nagtagal bago natauhan si Hailey. Nakaramdam siya ng kakaiba pagkagising at laking gulat niya nang makita si Alex sa tabi niya. Ano ang ginawa mo sa akin? Relax, Hailey, nilinis ko lang ang katawan mo ng gamot. Umiling si Alex. Napaluha si Hailey, umiiyak, hindi ako makapaniwalang ganito mo nilinis ang katawan ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi na ako mabubuhay ng payapa. Napayuko siya at nagsimulang umiyak. Baka na-misunderstood lang niya ang sitwasyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Alex, huwag kang mag-alala, Hailey, walang ginawa sa iyo si Zack Carter. Pero ginawa mo. Sinipa siya ni Hailey sa batok. Natigilan si Alex. Nagkakamali ka, Hailey. Wala akong ginawang out of line. Tingnan mo, naitala ko ang proseso. Hayaan mo akong hilahin ito para sa iyo. Sandali lang. Nakunan mo lahat sa video. Mas masama ang pakiramdam ngayon, si Hailey ay lubos na nahihiya. Sa kabutihang palad, naisip ni Alex ng maaga na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan sa pamamagitan ng pag-record ng paglilinis. Proseso. Kung hindi, iba ang mga bagay. Matapos mapanood ang video, nakahinga ng maluwag si Hailey. Siya talaga. Nagkakamali. Mabilis niyang tinapik si Alex sa pisngi at nagreklamo, I can't believe you. Nagawa mong panatilihin ang iyong sarili sa linya. Lalaki ka rin ba? Matapos kumalma, nagsimula siyang tanungin ang kanyang pagkababae at pagiging kaakit-akit. Napatingin si Alex sa kanyang nanlalaking mata. Lahat ba ng babae ay ganoon kabalintuna ang nilalang?
Matapos ang kalahating oras ng pagligo, lumabas si Hailey sa shower na nakasuot ng medyo maikling bathrobe na inilantad ang kanyang malaperlas na puting buya para makita ng lahat. Pinunasan niya ang buhok gamit ang tuwalya habang naglalakad papunta sa sala. Umupo si Alex sa sopa at lubusang isinubsob ang sarili sa isang piging para sa kanyang mga mata. Tila totoo ang kanyang titulo bilang pinakamagandang babae sa nayon. Hindi nakakagulat na nahulog si Zack sa kanya. Kung wala nang iba pa, aalis na ako. Pakiramdam ni Alex ay hindi ligtas sa ganitong sitwasyon, sitwasyon kung saan anumang maaaring mangyari sa pagitan ng isang lalaki at babae mag-isa sa isang silid. Akala ko ba wala kang susi ng bahay mo? Bumalik na sa dati niyang sarili si Hailey habang naglalabas ng bote ng alak at 2 baso mula sa tokodor. Bakit hindi tayo sabay uminom? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 304 na po. Agad na naalala ni Alex Rockefeller ang gabi kung saan natagpuan nila ang isa't isa na natutulog na magkasama sa iisang kama at lasing. Ngunit muli, ang isang baso ng alak ay hindi dapat makapinsala. Anong balak mong gawin? Tumawag ng pulis kay Zack Carter. Tanong ni Alex. Ang pulis. Uminom ng alak si Hailey Lawson at umiling. If this goes public, I will be blamed instead. Siya ay walang iba kundi isang matandang pervert, hindi gaanong mahalaga at balewala. Napaisip naman si Alex at tumango. Sa kasamaang palad, ang isang babae ay nasa isang mas disadvantageous na posisyon sa gayong mga bagay. Ang ilang keyboard warriors na may kadudad ang moral ay maaaring sisihin pa si Hailey na talagang naakit niya ang kanyang biyanan. Relax, alam ko na kung ano ang gagawin. Alam na may sariling plano si Hailey, hindi na nag-uusisa pa si Alex sa paksa. Inubos niya ang alak at tumayo. Kung gayon, magkita tayo. Sandali lang. Bakit hindi ka nagstay? Mapanuksong napahiga siya sa couch. Sampal. Isang bastos at malakas na sampal ang ibinigay ni Alex sa kanyang hita. Ang ganda ng joke mo dyan. Anyway, aalis ako para makita ang asawa ko. Nakikita ko. Good luck at magsaya. Hindi nakilala ni Alex si Dorothy as ex. Sa halip, tinawagan siya nito. Hindi ito ang tamang oras para makita siya lalo na sa walang tigil na pamamasyal ni Claire as ex. Pupunta ako bukas dahil weekend naman, sabi ni Alex. Paghintay ka. Nasa akin ang iyong mga susi dito. Mapapasok ka ba sa bahay? Tanong ni Dorothy. Siyempre, may spare set ako. Anyway, gumagabi na. Magandang gabi. Wala talagang extrang set ng mga susi si Alex. Nagmamadali siya nang umalis siya at walang oras na maglagay ng dagdag na set sa kanyang bulsa. Ngunit muli sa kanyang mga kakayahan, ang pagpasok sa bilya ay walang iba kundi isang simoy. Pagpasok sa malamig na shower, inalis niya ang mga iniisip ni Hailey pagkatapos ay nagluto ng magandang pagkain upang tapusin ang araw sa isang positibong tala. Habang kumakain, inilabas niya ang ulo sa bracelet ni Zack, tinitigan ito ng mabuti. Walang mga butas sa butil dahil natatakpan ito ng isang makapal na kabibi na nagsisilbi ring kadena upang i-connecta ang lahat ng iba pang kwintas sa pulse areas. Bahagyang kinurot ito, binasag niya ang shell, inilantad ang butil sa aktwal nitong anyo. Ito ay guwang at may maliwanag na pulang kulay na nababalot ng isang misteryosong enerhiya. Pinigilan nito si Alex na makitang mas malinaw ang mga detalye ng butil. Nag-iisip siya sandali saka inilapag ang mga kubyertos bago sinira ang selyosa. Butil. Kagad, damaloy ang enerhiya sa kanyang katawan at na-activate ang kanyang chi na nagkatapult nito sa mga antas na hindi pa naramdaman noon. Natuwa naman si Alex. Sa tulong ng butil, tataas ang kanyang pangunawa sa force. Sa sobrang bilis. Tumingin siya sa butil at nakakita ng isang mahiwagang eksena kung saan sumasayaw ang mga gintong runic na kasulatan sa harap ng kanyang mga mata. May iba pa sa gitna, ngunit hindi niya makita kung ano iyon, gaano man siya kahirap. Ang hindi niya alam ay ang kumot na enerhiya mula sa butil ay nagpapalaki ng pagnanasa sa kanyang isipan. Ang eksena ng pag-arte ni Hailey dahil sa epekto ng aphrodisiac ay patuloy na naglalaro sa kanyang ulo habang ang kanyang pagnanasa ay unti-unting lumalapit sa tipping point. Nang hindi niya namamalayan, umalis siya sa kanyang bilya at pumunta kay Hailey. Kabanata 341. Inangat ni Alex ang kanyang ulo at tumingin sa kwarto ni Hailey. Pulang dugo ang kanyang mga mata katulad ni Zack Carter noong una.
At this very moment parang nakikita na niya ang ginagawa ni Hailey sa kwarto niya at nararamdaman pa niya ang emosyon niya. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanyang mukha ang isang ekspresyon ng primitive carnal na pagnanasa. Samantala, si Hailey, na nasa kanyang silid pa rin, ay walang ideya na ang gayong matinding panganib ay paparating mula sa ibaba. Umisi si Alex, handa na siyang tumalon sa ikalawang palapag at sumakay sa silid ni Hailey para lang makasama niya ito magdamag. Sa sandaling iyon, isang nakatagong sandata ang marahas na tumusok sa hangin ng tahimik na gabi na lumilipad patungo sa dibdib ni Alex. Walang bantay, si Alex na kay Hailey lang nakatutok ang isip ay agad na tinusok ng nakatagong sandata, isa itong ninja star. Gayunpaman, ang ninja star ay tumagos lamang sa kanyang balat ng wala pang kalahating pulgada. Ang chi. Stimulated sa loob ng kanyang katawan, hinironggan ang pag-atake mula sa pagpunta sa anumang karagdagang. Ang biglaang pag-atake na ito ay bahagyang nagpapahina kay Alex. Agad siyang lumingon at pinagmasdan ang paligid gamit ang mga mata niyang namumula sa dugo. Talagang nakikita niya ang lahat na kasing linaw ng araw sa kabila ng dilim. Mga ninja iyon. Atake. 5 ninja ang lumitaw nang wala sa oras. Sa sandaling nasaksihan nila na tumama sa target ang nakatagong sandata, tuwang-tuwa silang lumabas at sinimulang ibato kay Alex ang lahat ng uri ng nakatagong armas. Pinaalalahanan ng isa sa kanila ang iba, mag-ingat, kailangan natin siyang buhay. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Alex ang Japanese. Pinagpapawisan siya ngayon ng malamig na bala dahil sa gulat. Hindi ito dahil sa pananambang ni ang ilang mga ninjas, ngunit dahil sa pulang dugo na butil. After snapping back to reality, he realized na muntik na pala siyang matulad kay Zack He. Halos ginawa niya ang pinakamasamang bagay na maaari niyang gawin kay Hailey. Ang butil na ito ay maaaring biniyayaan ng kahangahangang banal na enerhiya, ngunit may kaunting pahiwatig ng kasamaan sa loob. Ang kasamaan na ito. Ang enerhiya ay maaaring makaapekto sa damdamin ng isang tao at palakasin ang kanyang maalay na pagnanasa. Sa ilalim ng kontrol ng gayong enerhiya, ang isa ay mahihimok na gumawa ng mga bagay na hindi niya kontrolado. Kaya naman, sa sandaling ito, hindi pinapansin ni Alex ang mga ninja, bagkus ay kinagat niya ang kanyang dila. Isang subo ng dugo ang dumura sa pulang butil ng dugo. Sa pamamagitan ng dugo bilang isang daluyan ay seal off ang dugo malediction. Walang pakialam si Alex sa mga pag-atake ng mga ninja, inilagay lamang niya ang kanyang mystic armor at puro focus sa pagsesil ng enerhiya ng butil. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan ng kanyang foundation establishment, hindi niya maintindihan ang enerhiya sa loob ng butil na ito. Kung walang tamang pagsasanay, madali siyang maapektuhan ng masamang enerhiya. Sa makatuwid, ang pinakaligtas niyang taya ngayon ay ang pag-seal up ng enerhiya. Ding ding ding. Sa sandaling ito, ang 5 ninja ay lubos na nabigla, nakita lamang nila ang kanilang mga ninja star at ang mga nakatagong sandata ay hinironggan ng mystic armor nang makarating sila sa katawan ni Alex. Isang layer ng mahinang dilaw na liwanag ang pumaligid sa kanyang katawan na naging sanhi ng mga armas. Tumalbog. Ano ang ganitong uri ng martial arts? Ito na kaya ang steel cloth ng gintong panahon? O ito ba ang golden shield? Ang mga ninja ay na-demotivated. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nagpaputok, ang kanyang mga mata ay nagninangas sa sigasig. I think he's just strong in defense, parang hindi talaga siya marunong umatake. Gamitin ang rope darts. Sabi ng leader ng mga ninja. Sa sandaling ito, ganap nilang tinalikuran ang lakas ng kanilang mga taktika sa ninja, alam nila na ang pagtatago at pagtambang ay hindi na isang opsyon. Kaya tumayo sila sa harap ni Alex, nag-expose. Handa silang gumamit ng malupit na puwersa para kidnapin siya. Bam! 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 Hindi pa rin umiwas si Alex sa kabila ng mga rope darts na ibinato sa kanya. Wala siyang pagpipilian, pagkatapos ng lahat ay hindi niya mapipigilan ang proseso ng pagbubuklod. Pagkalipas ng 5 segundo, nagawa niyang kumpletuhin ang selyo. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan ni Alex at inilagay ang butil sa kanyang bulsa. Habang may kalmadong ekspresyon, lumingon siya sa 5 nakamaskara na ninja na nakahawak sa mga lubid at walang pakialam na sinabi, "Salamat." Ano? Nataranta ang mga ninja habang iniisip nila bakit niya tayo pinasalamatan. Pulala ba ang lalaking ito? Sa sandaling iyon, nagsalita ang pinuno sa basag na Ingles, "Huwag mag-alala, Mr. Alex Rockefeller. Ibahagi mo lang sa amin ang bagay na iniwan ng iyong ama para sa iyo at magiging magkaibigan tayo magpakailanman."
Mabibigyan ka rin namin ng maraming pera. Ang bagay na ibinigay sa akin ng aking ama. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 342. Ikilos na sana si Alex ngunit nagbago ang isip niya matapos marinig ang mga salita ng ninja. Wala siyang ideya kung para saan sila nandito. Higit pa rito, ang kanyang ina ay nag-iingat sa pag-iwas sa kanya ng anumang mga detalye, tila natatakot siya na para bang bubuksan niya ang kahon ni Pandora na nagdulot sa kanya ng kaguluhan at kasawian. Gayunpaman, mas gustong malaman ni Alex ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung ano ang hinahanap ng mga ninja na ito. Oo, hindi mo ba sinabi na gusto mong ibagsak ang Rockefeller Group? Maaari tayong makatulong. Hindi mo na kailangan ng 3 buwan, sapat na ang 1 buwan para makamit iyon. Pagdating ng panahon, magiging iyon na ang Rockefeller Group, patuloy ng pinuno. Hindi talaga kayo sincere. Bakit nakamaskara ka pa at nagtatago? Kapag nandito ka para makipagkalakalan. Sinubukan mo pa akong tambangan kanina lang. Haha, ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Mula sa gilid ng mga mata ni Alex, masasabi niya na si Hailey na nakapansin sa kaguluhan. Galing sa ibaba, naglakad patungo sa kanyang bintana. Gayunpaman, ang kanyang silid ay madilim, bahagyang nakabukas ang mga kortina. Ganun pa man, sa matatalim na mata ni Alex, medyo naaninag niya ang kanyang magandang figure. Akala ba niya walang makakapansin? Naiisip ni Alex. Sige, tinago ko na ang hinihiling mo. Kung gusto mo, sumunod ka sa akin. Pumalikod na si Alex at naglakad palabas. Tila hindi siya nabigla sa mga lubad na nakapulupot sa kanyang katawan. Ang mga ninja ay likas na alam na may mali. Ayon sa intel ng kanilang organisasyon, si Alex ay hindi bababa sa isang peak royal na ranggo na manlalaban, ngunit siya ay sumang-ayon lamang sa kanilang pakikitungo ng napakadali. Ngunit muli, ang bagay ay masyadong mahalaga. Kahit na ito ay isang 1,000 pagkakataon ng tagumpay, kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataon at hindi maaaring sumuko. Pero na. Sa pamamagitan ng rope darts na hindi kumikilos kay Alex, naisip nila na ang kanilang kaligtasan ay garantisadong. Hindi sila natakot kahit na mayroon siyang anumang mga trick sa kanyang manggas. Ilang saglit lang, diretso silang dinala ni Alex sa malapit na kagubatan. Ginoo. Rockefeller, medyo malayo ang nilakad namin. Sinabi ng pinuno, bakit hindi mo muna sabihin sa amin kung saan ito matatagpuan? O kung hindi, kailangan mong pagdusahan ang mga kahihinatnen. Ihiwin ko muna ang hamstrings mo. Kung ayaw mong maging baldado, mas mabuting makipagtulungan ka. Pagkatapos niyang tingnan ang paligid, tumango siya. Ganoon din ang iniisip ko. Kaya mangyaring sabihin sa akin sino ang nagtalaga sa iyo sa misyong ito. Saang organisasyon ka galing? Ano bang hinahanap mo? Kami ang mga nagtatanong dito. Sagutin mo muna ang akin. Baka dapat nating ipakita sa kanya kung ano ang pakiramdam na suwayan tayo. Agad na hinigpitan ng 5 ninja ang lubad sa kanilang mga kamay na para bang pilit nilang pinupunit ang katawan nito sa 5 piraso. Gayunpaman, sa isang malakas na pagtapak lamang mula kay Alex, lahat ng 5 lubad ay agad na naputol matapos matanggap ang pagkabigla ng chi. Nani? Nagulat ang mga ninja. Iyon ay dahil ang mga lubad ng rope darts ay gawa sa mga naprosesong tendon ropes. Sila ay kasing kapal ng isang hinlalaki at hindi man lang mabali sa paghila ng isang bagay na kasing bigat ng isang kotse. Gayunpaman, ang lahat ng 5 lubad ay napunit dahil sa pagkabigla na tao pa ba siya. Whoosh! Umaasa lamang sa kanyang pisikal na bilis, mabangis na sumugod si Alex sa bilis ng A. Demonyo! Agad na lumitaw si Alex sa harapan ng pinuno at hinawakan ito sa leeg, itinaas siya mula sa lupa. Makipagtulungan ka sa akin kung ayaw mong mamatay. Ang tono ni Alex ay malamig na parang yelo. Para kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Sinubukan ng pinuno na magpumiglas ng buong lakas ngunit nabigo pa rin siyang makatakas. Sinubukan pa niyang saksakin ng kutsilyo si Alex. Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang pag-atake ay naharang ng Mystic Armor. Kahit na tumayo si Alex doon at hayaan siyang magsaksak ng buong lakas, hindi magagawang saktan ng pinuno si Alex. Umiti ng mapait ang pinuno. Sa hindi inaasahan, ang bagay na nakuha ng iyong ama ay kaya hindi makamundo. Mukhang mali ang inakala ng boss namin.
Ngunit kung nais mong makakuha ng impormasyon, labas sa akin pagkatapos ay imposible. Sa sandaling iyon, isang daloy ng itim na dugo ang damaloy mula sa sulok ng bibig ng pinuno. Siya napangiwi sa sobrang sakit at agad na nalagutan ng hininga. Nabigla si Alex. Agad niyang itinapon ang bangkay. Gusto niyang hulihin ang iba pang mga ninja ngunit hindi niya inaasahan na sila ay mag-aagawan at papatay sa kanilang sarili na para bang minamalas nila ang kanilang buhay bilang mga langgam. Naisip ni Alex anong uri ng nakakatakot na makapangyarihang tao ang nasa likod ng lahat ng ito. Matapos ma-freeze sa lugar ng medyo matagal, diniyon ni Alex ang numero ni Ana. Hoy, halika at linisin mo ang ilang bangkay. Kabanata 343. Ninjas na naman. Holy she asterisk T, lahat sila nagpakamatay din. Mabilis na nakarating si Ana sa pinangyarihan. Wala pang kalahating oras bago siya nagpakita sa harap ni Alex. Matapos masulyapan ang mga bangkay ng 5 ninja, alam niyang nagpakamatay sila. Ano ang sama ng loob ng mga Japanese ninja sa iyo? Parang naguguluhan si Ana. Isang abnormal na phenomenon para sa 5 ninja na magpakamatay ng sabay-sabay. Ito ay maipapaliwanag lamang kung ito ay may kinalaman sa ilang lubhang nakatagong mga lihim o ilang uri ng makapangyarihang mga figure. Napabuntong hininga si Alex. Gusto ko ring malaman iyon. Ang isang brute na babae tulad ni Ana ay halatang mahilig gumamit ng bronze sa halip na utak. Hindi niya ginawa. Pinag-isipan pa niya ito dahil alam niyang hindi niya maintindihan ang pangyayari. Alinman kaya inutusan na lang niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang mga bangkay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alex at sinabing, nga pala, gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Natigilan si Alex. May kaugnayan ba ito sa isang misyon mula sa Divine Constabulary? Sumagot si Ana, hindi, pero medyo apurado. Ito ay isang personal na pabor. Maaari akong tumanggi na tumulong kung ito ay personal, di ba? Ipagdasal mo. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao upang pigilan ang kanyang pagnanasang suntukin si Alex, sinabi ni Ana, nagawa mo na narinig mo ba si Zendaya? Natigilan si Alex. Di ko lang siya narinig, literal na hinawakan ko rin ang mga paa at bukong-bukong niya kanina. Nakita ko pa ang kanyang magagandang galaw sa yoga. Marahan siyang tumango. Ano tungkol sa kanya? Kaibigan ko siya. Oh. Magkakaroon siya ng konsyerto sa California State Stadium kinabukasan. Pero nalaman ko na may nagtatangkang pumatay sa kanya sa concert. Tanong ni Alex, sa pagkakaalam ko, nirerango ni Zendaya ang mga fighters bilang bodyguards, hindi siya. Ang isa sa kanila ay isang advanced royal na rango na manlalaban din. Kahit na may magtangkang saktan siya, hindi ba sapat na ang mga bodyguard niya para hawakan ang mga assassin? Sagot ni Ana, according to my intel, baka kumuha ng foreign hitmen ang mga kalaban. Maaaring nasa advanced royal rank si Autumn, ngunit hindi niya ito kakayanin. Mga hitmen. Takot din ako sa mga banyagang hitmen. Ano bang kinakatakutan mo? Malakas na nagmura si Ana. Pinlit mo pa ang 5 ninja na magpakamatay ng sabay-sabay, bakit ka matatakot sa ilang dayuhang hitmen? Ikaw alam mo, bilang kapalit, tutulungan kitang imbestigahan ang mga pagkakakilanlan ng mga ninja na ito. Sige, deal. Matapos manatili ng ilang sandali sa eksena, nagmamadaling umalis si Ana dala ang mga bangkay. Pagkatapos bumalik sa Maple Villa, itinago ni Alex ang pulang dugo na butil sa isang lihim na lugar. Alam niyang wala siyang kapangyarihang panghawakan ng enerhiya ng butil sa ngayon. Maaari lamang siyang maghintay hanggang magkaroon siya ng kapangyarihang balansehin ang negatibong enerhiya at pigilan ito na palakasin ang kanyang mga pagnanasa. Pagdating ng panahon, ito na ang pagkakataong magsaliksik ng butil. Pakiramdam niya ay may nakatago na isang nakakagulat na lihim sa loob ng butil. Matapos gawin iyon, muli niyang kinalas ang red shackle na nakatali sa kanyang sinturon, pinakawalan ng maliit na demonyong nakatatak sa loob. Medyo nakakaawa rin ang batang ito. Siya ay nakatali sa Earth sa loob ng maraming taon at naging isang masamang nilalang out of the blue. Dahil hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na anyo, dapat ko siyang i-exercise. Alikabok sa alikabok, abo-sabo, tumawid sa tulay at uminom ng tubig ng liti upang makalimutan ang iyong buhay sa lupa. Ang oras ay walang hangganan, kalimutan ng nakaraan at magtungo sa timog sa daan patungo sa Netherworld. Mister. Biglang nagsalita ang bata. Earn.
Kanina may isa pang tiyuhin na nagmamay-ari din kay Lola tapos umalis kasama ang isang tita. Gusto daw niyang matulog sa tita na iyon. Siguradong masama siya. Sa pakikinig nito, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Kung iisipin, ang tita na binanggit niya ay si Hailey. Ipinaliwanag nito ang mga panaginip na ayaw niyang pag-usapan. Tumanggo si Alex at gumawa ng selyo gamit ang kanyang kamay para tapusin ang huling hakbang ng exorcism. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 344. Bye-bye, Ginoo. Paalam, huwag masyadong mapaglaro sa iyong susunod na buhay. Ang mga mangkukulam na doktor ay hindi lamang nakapagpagaling ng mga espiritu, sila ay may kakayahang palayasin ang kasamaan. Mga espiritu din. Marahang kumaway si Alex ngunit biglang bumuhos ang kalungkutan sa loob niya. Namatay ang bata ng walang kabuluhan sa murang edad, malamang na mas nalungkot ang kanyang mga magulang siya. Naiisip. Mabilis na lumipas ang gabi. Kinaumagahan, nasa basement muli si Alex para gumawa ng kaldero ng blood energy pills. Ito na rin ang huli sa kanyang mga halamang gamot, isang kaldero lamang ng 13 tableta ang kanyang nagagawa. Wala siyang sapat na materyales para sa karagdagang mga concoctions. Nang walang tulong ng banal na enerhiya na ibinigay ng kanyang ninuno, masasabi niyang ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumababa ng malaki. Kaya kinailangan niyang mag-isip ng paraan para mapabuti ito. Nagmaneho siya hanggang sa Essex Villa noong 10:30 AM. Kahit kailan ay hindi inaasahan ni Alex na hindi pa rin umaalis sa villa si Adriana at ang kanyang pamilya, may 2 pulis pa nga sa pinangyarihan. Naguguluhan, nakipag-eye contact si Alex kay Dorothy. Naunawaan kaagad ni Alex ang sitwasyon ng ibukan ni Dorothy ang kanyang mga labi. Direksyon ni Sharpay. Ang pamilya ay nagulat sa pulisya sa insidente ng dating kasintahan ni Sharpay na nanloloko sa kanila ng $2 milyong. Batay sa aming investigasyon, itong Josh Washington na sinasabi mo ay gumamit ng peking pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Antonio Osoro, isang profesional na scammer. Ginamit niya ang parehong modus operandi at matagumpay na naskam ang 8 iba pang babae. Hindi lang niya ginawang manipulahin ang mga ito para matulog kasama niya, dinaya rin niya sila ng malalaking halaga na may kabuoang mahigit $30 milyong. Ang pinakamasamang kaso sa aming mga record ay ang babae ay hindi lamang nabuntis, ngunit siya ay naskam din ng higit sa $10 milyong. Kung ikukumpara sa kanya, isaalang-alang. Maswerte ka. Mag-ingat ka na lang kung sino ang kadate mo simula ngayon. Patuloy kaming mag-follow up at magsisikap na malutas ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Ipapaalam namin sa iyo kung may mahanap kami. Matapos maihatid ang lahat ng impormasyon, agad na umalis ang 2 pulis sa bilya. Matapos marinig ang kanilang mga salita, nahulog si Adriana at napaupo sa lupa habang nagsimulang umiyak. Hindi mapigilan. Si Taylor naman, binugbog ng suntok at sipa si Sharpay, binigay pa 3 sampal sa mukha niya. Sa pagmamasid sa pamilyang ito sa ganoong gulo, hindi man lang sila naawa ni Alex. Sa totoo lang, medyo natuwa siya habang hindi maipaliwanag ang pagngiti niya sa sarili. Gayunpaman si Sharpay, na napansin ang kanyang ekspresyon, ay itinuro siya at sinabing, bakit ka nakangiti? Ano ang mali sa iyo? Oh, alam ko tiyak na ikaw iyon. Dapat ay nakipagtulungan ka kay Josh para lokohin ako sa pamamagitan ng pag-set up ng bitag. Bakit pa ikaw ang may-ari ng Maple? Villa 8. Nang marinig ito, agad na tumayo si Adriana. Tama iyan. Dapat ikaw yun. $2 milyong ang dinaya mo mula sa amin. Ibalik mo sa amin ngayon. Walang imat talaga si Alex. Nabaliw na ba kayong lahat? Siyempre, ay nalalaya ni Dorothy si Alex. Tita, hindi kayo makatwiran. Sumugod si Sharpay para hawakan si Alex sa kwelyo. Hindi makatwiran. Ginawa niya, dapat siya ang may gawa nito. Dapat ay kinaiinisan niya kaming mga bardo dahil ako ang nagpahiya sa kanya sa birthday banquet ni Lolo noong nakaraan. Kaya nga gusto niyang mag-higanti, hiniling niya kay Josh na iset up ako. Ang peste na ito ay dapat na nasa likod ng lahat ng ito. Smack! Walang pagdadalawang isip na sinampal ni Alex si Sharpay sa mukha. Lalong namula ang mukha niya sa sampal. Natigilan sina Adriana at Taylor, buong lakas nilang kalabanan si Alex. Habang si Adriana ay patuloy na ginugulo siya ng walang humpay na parang baliw, hinawakan siya ni Alex at binuhat.
Maaaring igalang kita bilang pamilya at tawagin kang tiya, ngunit huwag kang maglakas loob na subukan ang aking mga hangganan sa bawat oras. Lahat kayo ay walang pinagkaiba sa mga maliliit na fries sa akin. Bakit ako kukuha ng isang random na tao at gumawa ng isang aksyon upang i-scam ka para sa $2 milyong lamang? Sayang ang oras ko, alam mo ba? Kung mayroon talaga akong ganoong katagal, mas gugustuhin kong bigyan ng pedicure ang aking asawa. Binitawan niya si Adriana. Gayunpaman, namula si Adriana habang sinisigawan $2 million lang. Ikaw ay sinasabi na parang may pera ka. Sino ka sa tingin mo? Sino ang hindi nakakaalam na ang Maple Villa 8 ay hindi kailanman sa iyo sa simula? May nagpahiram sa iyo para manatili pansamantala. Ikaw at ang iyong ina ay nakatira lamang sa ilalim ng bubong ng iba. Nakikita mo ba talaga ang iyong sarili bilang isang mayaman dahil dito? Kung talagang mayroon kang ganoong mga kakayahan, ipakita sa amin na mayroon kang $2 milyong. Kung magagawa mo iyon, dilaan ko ang iyong sapatos. Nang matapos siyang magsalita ay may pumasok sa villa at si Felix iyon. Shepard, ang batang tagapagmana ng Pegasus International. Siya ang dating lalaki na gusto ni Claire bilang kanyang huwarang manugang. Sa kanyang pagdating, agad na sumugod si Claire na nakangiting sumalubong sa kanya. Oh, si Mr. Pastol. Ano ang nagdala sa iyo rito? Dito, maupo ka. Alex, bilisan mo at kumuha ng tsaa para kay Mr. Shepard. Tinamaan ng takot si Felix nang hindi niya hinayaang buhusan siya ng tsaa ni Alex. Nagmamadali niyang tinanggihan ang mabait na alok nito. Pagkatapos sabik siyang sumugod kay Alex at inabot sa kanya ang isang bank card. Ginoo. Rockefeller, napagtanto namin na hindi mo pa nailabas ang 20 milyon. Dollar check na ibinigay namin sa iyo noong nakaraan. Ito ay nag-expire na kaya ako ay dumating. Personal na ibigay sa iyo ang bank card na ito. Walang expiration date ang card na ito. Sa mga salitang ito, agad na tumahimik ang lahat. Kabanata 345. Yung $2 million lang ang pinag-uusapan natin, eto binibigyan mo siya ng 20 milyong dolyar ng sabay-sabay. Kailangan mo ba talagang iwan ako na may itlog sa mukha? Pakiramdam ni Adriana ay parang namamaga ang kanyang mukha dahil sa sampal sa mukha. Gayunpaman, sinabi lang niyang dilaan niya ang sapatos ni Alex kung mayroon talaga itong $2 milyong. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bank card puno ng selos at walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay $20 milyong. Batay sa kanilang kalagayan sa ekonomiya, ang kanilang pamilya ay hindi kailanman makakakuha ng ganoong kalaking halaga ng pera sa kanilang buhay. Iyon ay mga astronomical figures sa kanila. Gayunpaman, mas nadurog si Claire. Ibinigay sa kanya ni Alex ang $20 milyong na tseke noon, ngunit dahil sa napakalaki. Sa kasabikan, nakalukot siya sa tseke nang ilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Bago matulog. Sa huli, sinigawan pa siya nito at pinagbintangan dahil sa pagbibigay sa kanya ng pekeng tseke. Ito ay totoo sa lahat ng panahon. Si Dorothy naman ay nakita na ang tseke. Kaya naman, hindi siya ganoon. Nagulat tulad ng iba. Nanlaki ang mata ni Beatrice. Tinitigan niya si Felix at saka bumaling kay Alex. Naramdaman niya may hindi tama. Talagang personal kang pumunta para iabot sa akin ang pera. Umiti nang nakakaloko si Alex kay Felix. Mabilis nang umiti si Felix at sinabing, "As I should, Mr. Rockefeller." Matagal na rin itong nasa isip ng tatay ko. Sinabi niya sa akin na batiin ka sa ngalan niya kapag nagkita tayo. Bakit nagmamadaling iabot sa kanya ni Felix ang pera? Ang lahat ng ito ay dahil sa insidente sa panahon ng libing ni Bill Rockefeller. Ito ay lubos na nakakagulat sa mga shepherds. Maging ang patriarch ng dakilang pamilya Yao sa California ay personal na nagpakita para lang ipaglaban si Alex. Gaano kabigat ang maaaring dalhin ng kanyang mga salita? Ang isang pangungusap mula sa patriarch ng mga Yawl ay maaaring durugan ang Pegasus International. At gawin itong mawala sa isang buga ng usok. Kung tatanggi si Alex na kunin ang pera, ang mag-amang pastol ay magiging hindi mapakali sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa kabutihang palad, talagang kapos si Alex sa pera ngayon. Hindi lamang nangangailangan si Belle Blossom ng malaking halaga ng pondo, ngunit kailangan din niya ng pera para bumili din ng ilang mga halamang gamot. Kaya naman, kinuha niya ang bank card ng walang pag-aalinlangan.
Matapos mapagtanto na nakasulat ang password sa likod ng card, isinilid lang niya ito sa kanyang bulsa at sinabing, "Salamat." Habang pinagmamasdan ng kanilang pakikipag-ugnayan, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Claire na para bang naulila siya sa kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay may biglang nagnakaw ng 20 milyong dolyar sa kanyang mga bulsa. Peke, dapat peke ito. Biglang tumili si Adriana $20 million. Ikaw ay dapat na isang uri ng con artist na kinuha ng Rockefeller. Paano nagkaroon ng basurang ito? 20 milyong dolyar sa kanyang mga bulsa. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Felix. Tinatawag mo akong con artist. Sino ka? Habang nakaturo sa ilong ni Felix, si Adriana ay nagtaas ng boses at akmang sasampalin. Oo, con artist ang tawag ko sa'yo, take it as a compliment. Ikaw ay walang iba kundi isang smack. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumahimik na lang ang boses ni Adriana nang si Taylor, na hindi pa umimik simula nang dumating si Felix, ay ibinaba ang palad at hinampot siya sa mukha. Ah, Taylor Bellamy. Nawala ka na ba sa mental? Napasigaw si Adriana dahil sa galit na hindi niya inaasahan na sasample siya. Bakit sasampalin ni Taylor ang kanyang asawa? Iyon ay dahil siya ay petrified. Si Taylor ay nagsimula ng isang boutique joint kanina. Ang kumpanya na kanyang boutique sumali sa Pegasus International. He had the courtesy to meet Felix during a trainee conference back then, doon niya nalaman na anak ng CEO si Felix. Kung sasaktan siya ng mga ito ngayon, siguradong sarado na ang kanyang kasukasuhan at wala nang pagkakakitaan ang kanyang buong pamilya mula noon. Humingi ng tawad. Humingi ng tawad kay Mr. Shepard ngayon. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal si Mr. Pagkakakilanlan ng pastol? Paano siya naging con artist na tinanggap ni Rockefeller? Si Alex Rockefeller ang kinuha. Kung sinabi ni G. Shepard na ito ay 20 milyong dolyar, kung gayon ito ay dapat na totoo. Tanong ni Adriana, Mr. Pastol. Sinong Mr. Shepard ang sinasabi mo? Agad na sumagot si Taylor, ang batang tagapagmana ng Pegasus International, Mr. Shepard. Bagamat walang pakialam si Adriana sa boutique ni Taylor, alam niya ang Pegasus na iyon. Ang International ay pag-aari ng amo ng kanyang asawa. Nang marinig niya ito, agad siyang nataranta. Matapos lumuhod sa harapan ni Felix ay nagmamadali itong humingi ng tawad. Ako ay humihingi ng paumanhin. Patawarin mo ako. Naging tanga ako dahil hindi ko napagtanto na ikaw si Mr. Shepard. Hindi ko dapat sinabi ang mga masasamang salita. Dapat mapahamak ako, dapat bugbugin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 346. Patuloy na sinasampal ni Adriana ang sarili habang humihingi ng tawad. Malamig na napaungol si Felix. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin kundi kay Mr. Rockefeller. Parang narinig ko na sinabi mo lang na dilaan mo ang sapatos niya kung magkakaroon siya ng 2 milyong dolyar, tama ba? Ano? Nagulat si Adriana. Nakahawang ang bibig niya, ngunit walang salitang lumabas. Kaya niyang lumuhod kay Felix nang walang pag-aalinlangan dahil sa titulo nito bilang batang tagapagmana ng Pegasus International. Sa kanyang mga mata, siya ay isang makapangyarihang figure na maaaring magdikta sa kapalaran ng kanyang pamilya sa isang desisyon lamang. Gayunpaman, si Alex ay isa lamang pauunan sa kanyang mga mata na dapat nadurugan sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano niya dadalhin ang sarili sa gayong kahihiyan sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang sapatos bilang kapalit? Hindi niya matanggap ito. Tulad ng iba, maaaring tanggapin ng isang tao ang isang walang katuturang tao na kumilos ng mataas at malakas sa kanila. Gayunpaman, hindi nila matatanggap ang isang kamag-anak na itinuring nilang basura at nilayuan sa loob ng mahabang panahon, na biglang naging nilalang na marami ang nahulog sa isa't isa upang mambola. Noon lang ay napalingon ang lahat kay Adriana habang hinihintay ang kanyang desisyon. Tinulak ni Taylor si Adriana. Sinabi mo sa sarili mo kaya kailangan mong tuparin ang pangakong ito. Dilaan. Inilagay ni Adriana ang sarili sa mahirap na posisyon habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya. Nakatitig kay Alex ng may frustration at poot. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang ulo. Sige, gagawin ko. Sa sandaling iyon, pinutol ni Alex ang kanyang pangungusap at sinabing, bumangon ka. Tita ka pa rin ni Dorothy at kapatid din ng biyenan ko kahit anong mangyari. Nanlamig si Felix.
Noon lang niya napagtanto na ang babaeng ito ay talagang tiyahin ni Dorothy. Nag-aalala siya na baka gumawa siya ng gulo kaya nagmamadali siyang nagpaalam kay Alex. Naabot niya pa rin ang kanyang layunin. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napahiya si Adriana at ang kanyang pamilya at hindi na sila ng ahas na manatili. Mas matagal. Pagkaalis ni Felix ay malungkot din silang bumalik sa kanilang sasakyan. Habang papaalis sila, naramdaman ni Alex ang maput na tingin na nagmumula kay Adriana at Sharpay. Gayunpaman, bakit naman pakialam ni Alex kung ano ang iniisip ng pamilyang ito sa kanya? Nobody lang sila sa kanya kung tutuusin. Alex Rockefeller, ang $20 milyong ay akin. Pagkaalis ng lahat, agad na sinugod ni Claire si Alex at sinubukang agawin ang bank card mula sa kanyang mga bulsa. Hey. Anong problema mo? Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Sigaw ni Alex habang tinutulak si Claire. Nagsalita si Dorothy, Nay, anong ginagawa mo? Pera yan ni Alex. Paano mo ito naagaw sa kanya? Inawakan ni Claire si Alex dahil ayaw niya itong pakawalan. Iyan ang orihinal na pera ko. Kaya lang hindi ko sinasadyang gumawa ng tupi sa cheque kaya hindi ko ito makash. Bakit pa kasi personal na lalapit si Felix at ibibigay sa amin ang pera? Ito ay sa akin. Ito ay aking pera. Alex Rockefeller, binabalaan kita. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi na kita hahayaang tumuntong sa aming tahanan mula ngayon. Galit na galit si Dorothy habang sinasabi, Nay, paano ka naging ganito? Noong ikasal kami ni Alex, ginamit mo ang $20 milyong na natanggap mo mula sa akin. Ganan upang bumili ng futures ngunit nawala mo ang lahat ng ito. Hindi ko man lang sinabi sa iyo pagkatapos mong malaman iyon. Paano ka hihingi ng isa pang $20 milyong ngayon? Alex, kung maglakas loob kang ibigay ang pera sa kanya, hindi ko ipapanganak ang mga anak mo. Hindi, siguradong hindi ko siya bibigyan ng pera. Mas mahalaga ang mga anak natin. Galit na tinapakan ni Claire ang kanyang mga paa habang sinisigawan na pinalaki niya si Dorothy ng walang kabuluhan at sa halip ay pumanig siya sa isang tagalabas sa halip na sa kanyang sariling ina. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Beatrice. Ano? Binigyan mo kami ng mga tiket sa konsyerto ni Zendaya. Kahanga-hanga yan. Yay! Napatalon siya sa tuwa. Ang kanyang 1.2 metrong haba ng mga binti ay mukhang maganda habang masaya siyang sumasayaw sa hangin. Kumunat ang noo ni Alex matapos marinig ang sinabi niya. Pupunta ka sa concert ni Zendaya. Umisi si Beatrice. Oo, ano naman? May kinalaman ba ito sa iyo? Ayaw mo. Kahit na magpakita ng paggalang sa aking ina pagkatapos makakuha ng ganoong kalaking pera. Sa pagbunita sa mga salita ni Ana, alam niyang maaaring nasa panganib si Zendaya sa panahon ng konsyerto dahil sa mga assassin. Sinubukan niyang kumbansihin si Beatrice, you better not go to Zendaya's concert. Tumanggo si Beatrice. Sup, you're quite the control freak if you have the capabilities, control yourself for a change. Hindi sapat ang $20 milyong upang talunin ang Rockefeller Group. Kung hindi mo magawa noon, hihilahin mo ang pamilya namin at gagawin din kaming katatawanan. Kabanata 347. Ganun pa man, gusto pa rin siyang kumbansihin ni Alex. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Dorothy at sinabing, huwag ka na lang, hindi mo siya makukumbansi. Wala kang ideya na ang aking kapatid na babae ay isang hardcore fan ng Zendaya. May mga poster siya ni Zendaya na nakaplaster sa buong dingding niya at mayroon pa siyang bawat album niya. Last time, nag-travel pa siya specifically sa Virginia para lang mapanood niya. Konsyerto. Ngayong gaganapin ang kanyang konsyerto sa California, paano niya mapapalampas ang isang ito? Kung tatanggihan mong bitawan siya, ipaglalaban ka pa niya ng buong lakas. Tinitigan ni Alex si Beatrice na may pagtataka habang sinasabi, ganun ba talaga kagaling si Zendaya? Babae lang siya. Sa hitsura, mukhang mas maganda pa rin ang kapatid mo kaysa sa kanya. Rihim na nakaramdam ng saya si Dorothy. Talaga. Sa tingin mo ba ay mas maganda ako kay Zendaya? Sigurado si Alex. Oo, walang duda tungkol dito. Si Zendaya ay hindi siya asterisk T, hindi siya may kukumpara sa iyong Pinky. Parang masusuka si Beatrice. Nakakadiri ka. Ipinagmamalaki mo ba ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsipsap sa aking kapatid ng ganyan?
Paano mo lang makikita si Zendaya para sa kanyang kagandahan? Siya ay may ugali, talento, pati na rin ang husay sa pagkanta at pag-arte. Siya kahit na may isang mahusay na personalidad at ganap na ethereal hitsura. How dare you say hindi maganda si Zendaya? Dapat bulag ka o colorblind. Si Zendaya ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa aking kapatid na babae sa anumang aspeto. Siya ang pinakasikat na babaeng mang-aawit sa Amerika. Siya ay naging no. Isang artist sa Billboard Music Chart sa loob ng 3 taon ng sunod-sunod. Nanalo rin siya ng Best Actress Award sa Oscars ngayong taon. Siya ay. Habang sinimulang banggitin ni Beatrice si Zendaya, hindi niya napigil ang bumubulusok sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na makipag-usap ng marami kay Alex noon. Sa napakaraming parangal at titulo, si Alex nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Kaya sa wakas ay sinabi niya, nagsasabi ka ba ng totoo? Sinasabi mo na ang mabangis, hanggal na babae na ito ay napakahusay. Umisi si Beatrice. How dare you call Zendaya na isang mabangis at hanggal na babae? Papatayin kita. Tumapit siya kay Alex at kinagat ang braso nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Tinulak siya ni Alex. Mabuti na lang at hindi niya na-activate ang kanyang cheek, kung hindi, mawawala ng ngipin ang baliw na hardcore fan na ito. Kung sino man si Zendaya, hindi mo siya mama o kapatid. Bakit sobrang protective mo sa kanya? Ano ang nakinabang niya sa iyo? What the actual F*** honestly, you're insane for biting me like a dog. Lahat ng natutunan mo sa universidad ay malamang na nawala sa alisan ng tubig. Matapos siyang pag-alitan ay kinaladkad ni Alex si Dorothy pataas. Si Richie, buksan ang iyong bibig. Naglagay si Alex ng blood energy pill sa bibig ni Dorothy para lang hindi ito maaga ni Claire sa kanya. Ayaw niyang umani siya ng anuman sa mga benepisyo nito. Ano iyon? Tumingin sa kanya si Dorothy, bahagyang naiinis. Ang elixir ng buhay. Nakangiting biro ni Alex sa kahinawakan ng mukha niya. Bumaba ang tingin niya mula sa kinatatayuan niya habang hinahalikan siya nito sa labi. Napansin kong medyo pagod ka kanina. Masakit ba ang iyong likod sa pag-upo ng mahabang oras? Bakit hindi ka humiga sa kama? Ipapamasahe kita. Gamit ang dahilan ng masahe, matutulungan niya itong masipsip ng tableta ng mas mahusay. Pagkala sa kanyang mga meridian. Dahil siya ang nagkusa na mag-alok ng masahe, paano ito tatanggihan ni Dorothy? Agad siyang humiga ngunit hindi niya nakalimutang babalaan ito. Massage lang, okay. Huwag kang maliikot. Gayunpaman, pinaalalahanan nito si Alex na tumingin sa kanyang likod na may nakaplaster na tingin sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan na ni Alex na seryosohin ang kanyang likod gamit ang kanyang dalubhasang mga kamay. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, medyo masakit dito. Hindi, ang sakit talaga. Huwag kang gagalaw, huwag mo akong hawakan dyan. Pinainit nito ang aking katawan. Ano ito? Medyo kakaiba ang pakiramdam, iba talaga ang mga pamamaraan mo sa iba. Siguradong natutunan mo na ito sa isang lugar, di ba? Tubusang nalubog si Dorothy sa sesyon ng masahe. Sa tuwing makakahanap ng magandang pwesto si Alex, napapaungol pa siya sa sarap. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 348. Natutunan ko ito noong minasahe ko ang aking ina noon, sabi ni Alex habang nakangiti. Ayaw pa niyang sabihin dito ang tungkol sa martial arts training niya, masyado pang maaga sa ngayon. Kaya ganoon iyon. Dapat mas madalas mo akong bigyan ng masahe mula ngayon. Siyempre. Sa kalagitnaan ng massage session, sumugod si Claire sa kwarto. Naiisip niya. May gagawin pa silang dalawa doon kaya nanatili siya roon para bantayan sila sa buong session. Gayunpaman, matapos makita kung gaano kasarap ang pakiramdam ni Dorothy, hindi niya napigilan ang sarili at nahiga rin sa kama. Inutusan niya si Alex na magpamasahe din sa kanya. As if naman magpapamasahe ako sa'yo. Tinura ni Alex ang likod niya pagkahiga ni Claire. Sino ka sa tingin mo? Si Richie. Lumipas ang isang araw ng ganun lang. Ang araw ay sumikat gaya ng dati, ito ay isang maliwanag na linggo. Ito rin ang araw ng konserto ni Zendaya na gaganapin sa California State Stadium. Ito ay isang ganap na kapanabik na araw para sa mga tagahanga ng Zendaya sa California.
Maraming mga lokal na grupo ng tagahanga ang gumagawa ng lahat ng uri ng paghahanda para sa konsyerto nitong mga nakaraang araw. Marami ring ibang foreign fans ang sumugod sa California para lang makita ang kanyang concert. Kahit na maraming diehard fans ang dumating, determinado silang dumalo sa bawat concert ni Zendaya. Alex, kailangan kong tapusin ang isang misyon ngayon kaya ipaubaya ko sa iyo ang kaligtasan ni Zendaya. Mag-focus ka sa trabaho. Tinawagan ni Ana si Alex at pinadalhan siya ng address. Ito ay isang medyo tahimik na lugar sa Golden Manor. Gusto niyang makipagkita siya sa kanila ng maaga. By the way, dahil baka masubaybayan ka rin ng mga ninja, mas mabuting itago mo ang iyong pagkakakilanlan para sa isang ito. Magsuot ka lang ng maskara o ilang shades kapag pupunta ka. Nawala nang masabi si Alex. Dahil alam niyang nasa panganib siya, bakit hindi na lang niya kanselahin ang konsyerto? Umiling si Ana. Sinubukan ko ring kumbansihin siya, ngunit tumanggi siya. Ikaw at ako ay wala sa entertainment industry kaya hindi tayo pamilyar sa kung ano ang nangyayari doon. Siya ay dapat magkaroon ng kanyang sariling mga hanay na mga alalahanin sa palagay ko. Bukod dito, hindi magagawa ang pagkansela sa konsyerto na ito. Ano mang mabuti. Hindi niya maaalis ang mga taong ito sa kanya maliban kung titigil siya sa pagkakaroon ng mga konsyerto o huminto sa industriya ng entertainment. Tanong ni Alex, ano ang alam mo tungkol sa mga hitmen na ito? Walang ideya. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo ang kahit ano, ngunit iyon lang talaga ang mayroon ako. Maaaring nauugnay sa pamilya Stormer ng Michigan. O maaaring may error sa impormasyong nakuha ko rin. Kung walang hitmen sa simula, kunin na lang ito bilang isang libreng pagpasok sa konsyerto, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte kung gayon. 3:00 ng hapon, nagpakita si Alex sa labas ng manor ni Zendaya habang nakasuot ng sun hat, malaking maskara at isang pares ng malalaking shade. Sa sandaling ito, nakatayo ang isang minivan at dalawang iba pang sasakyang panseguridad at hinihintay si Zendaya at ang kanyang team. Zendaya, dapat ay wala na tayo ngayon, malapit na ang oras. Ang manager ni Zendaya, ang chubby na si Bunty, ay patuloy na nagpupumilit habang tinitingnan ang kanilang schedule. 4:00 ng hapon sila nakatakdang makarating sa stadium dahil iba't ibang paghahanda pa ang kailangang gawin. Bukod dito, nagsimulang magpanik si Bunty dahil nag-aalala siya sa matinding trapiko sa loob. California. Para saan pa ba ang masamang bodyguard na iyon dito? At huli na siya. Maayos naman ang aming security team. Kasama si Autumn at ang iba pa kahit ang militar ay kailangang umamin ng pagkatalo. Sagot ni Zendaya, Bunty, huwag kang magalit. 7:30 PM magsisimula ang concert. Sa bagay. Isa sa mga besties ko ang nagrekomenda sa bodyguard na ito, he's quite a skilled fighter. Maghintay na lang tayo ng kaunti pa. Inihintay nila si Alex. Maya-maya lang malamig na tumawa ang isang lalaking nakasot. Itinuro niya ang isang malaking lalaki sa tabi niya at sinabing, Zendaya, kahit gaano kahusay ang lalaking ito, sa tingin mo ba mas sanay siya kaysa kay Bruce dito? Si Bruce ay isang mystic na rango na manlalaban. Sa kanya dito, sino ang may kakayahan na maglagay ng daliri sa iyo? Huwag kang mag-alala kahit na may ibang dumating, siya ay magiging mga dekorasyon lamang kasama si Bruce dito upang panatilihing ligtas ka. Magalang nang umiti si Zendaya sa lalaki ngunit lumayo siya sa lalaking iyon. Ang lalaking ito ay si Norman Hansen, ang batang tagapagmana ng Star Entertainment na pinirmahan ni Zendaya. Siya ay labis na nahuhumaling kay Zendaya at hinabol siya sa loob ng 3 taon, ngunit hindi niya nagawang makuha ang puso nito. Kung si Zendaya ay isang pangkaraniwang babaeng bituin, ginamit niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang pilitin itong sumunod sa kanyang kalooban. Gayunpaman, paano niya magagawa iyon kung si Zendaya ay isa sa mga miyembro ng dakilang pamilya Stormer sa Michigan? Kaya lang niyang maghintay hanggang sa payag itong makasama siya. Kung siya ay gagamit ng dahas, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Si Bruce naman ang fighter na kinuha ni Norman para protektahan si Zendaya. Oo, tama. Ang bodyguard na iyon ay hindi maaaring nasa oras. Siya ay dapat na hindi mapagkakatiwalaan kaya bakit gagawin? Kailangan pa natin siya dito. Kung hindi siya magpapakita sa loob ng susunod na 3 minuto, aalis na lang kami nang wala siya. Sino siya sa tingin niya? Sasampalin ko siya nang mamatay kapag nakita ko siya mamaya. Napasigaw si Bunty ng malakas.
Maya-maya lang ay dahan-dahang pumasok si Alex na nakatikip ang mukha. Slap me to death sabi mo. Natatakot ako na wala kang kakayahang gawin iyon. Kabanata 349. Nakita ang isang lalaki na parehong nakatikip ang mukha at katawan si Autumn at ang ibang babaeng bodyguard ay agad na bumuo ng formation sa paligid ni Zendaya para protektahan siya. Inutusan ni Norman si Bruce na tumabi din. Ang higanteng tore na parang figure ni Bruce ay agad na sumugod at hinironggan ang lahat ng nasa likod. Sino ka? Malamig na tanong ni Bunty habang nakatago sa likod ni Bruce. Sa tabi ni Bruce na hindi bababa sa 2 metro ang taas, si Bunty ay mukhang maliit at kaibig-ibig. Medyo above average ang facial features niya pero medyo chubby lang siya. At saka, masasabi ni Alex na may sakit ang babaeng ito sa unang tingin. Ang katabaan niya noon. Sanhi ng endocrine dysplasia. Sa madaling salita, siya ang tipo ng babae na tataba kahit tubig lang ang iniinom. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang hinihintay mo. Saglit na tiningnan ni Alex si Bunty at bumaling kay Bruce. Batay sa pagsusuri ng kanyang chi na inilabas, si Bruce ay talagang isang eksperto sa rango ng Mystic. Nadalubhasa sa brute force. Masyado siyang hindi kapanipaniwala. Agad na tanong ni Zendaya, ikaw ba ang nirekomende ni Ana? Coleman. Tumanggo si Alex. Bahagyang tumawa si Norman habang sinasabi, bakit mo tinatago ang mukha mo? Naglakas loob ka bang tanggalin ang iyong salamin at maskara? Dude, mukha kang mommy dito. Sino ang nakakaalam kung ikaw talaga ang bodyguard niya? Tinanggal ni Alex ang shades at mask habang pinapanatili ang walang ekspresyon na mukha. Noon lang napabulala si Zendaya habang tinatakpan ng mga kamay ang cherry lips niya. Bakit? Ikaw ba yan? Sagot ni Alex, yeah, it's me. Sorry for being late, I couldn't call a cab kaya sumakay na lang ako. Tren. Kaya lang na-late ako ng 5 minuto. Dahil alam niyang sumakay si Alex sa tren imbes na kotse, halos mapahagalpak ng tawa si Norman. Ang circle of friends niya, wala pa siyang nakitang sumakay ng tren. Sino ba naman ang hindi magdadrive ng marangyang sasakyan sa ganitong edad? Kahit na ang mga security guard sa kanyang kumpanya ay gumawa ng mas mahusay kaysa sa taong ito. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya na protektahan ang Diyosa, Zendaya? Norman naisip. Sino ba ang lalaking ito? Zendaya, kilala mo rin ba siya? Siguradong nagbibiro siya, di ba? Madudurog siya ni Bruce sa isang daliri lang, sabi ni Norman na may hinamak na ekspresyon sa mukha. Bago pa makasagot si Zendaya, nagsalita si Autumn, siya. Umakyat pa siya sa amin. Ladies manner noong isang araw at sinilip siya na parang kilabot. Si Autumn ay nasaktan na ni Alex noon, masakit pa rin ang sugat niya hanggang ngayon. Siya nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hinahamak siya ngunit wala siyang magawa tungkol sa kanya. Gayunpaman, kasama ang isang mahusay na mystic na rango na manlalaban tulad ni Bruce sa paligid, gusto niya gamitin mo siya at patikim kay Alex ng sarili niyang gamot. Gaya ng inaasahan, nanlaki ang mga mata ni Norman sa galit nang marinig niya ang sinabi ni Autumn. Automatiko niyang na-imagine ang eksenang sinilip ni Alex si Zendaya sa shower mula sa bintana at agad na sumigaw, ano? How dare you silip Zendaya? Ikaw. Ina F*** sucker, dapat may death wish ka. Bruce, bugbugin mo siya at putulin ang mga kamay niya. Masunurin si Bruce, agad siyang humakbang ng malaki habang inabot ang kamay para hawakan si Alex sa braso. Si Bunty, na nakatayo sa likod ni Bruce, ay mukhang nasa sabik dahil hindi na siya makapaghintay na makita si Alex na bugbugin. Dahan-dahang napabuntong hininga si Alex, handa niyang ihagis ang malaking lalaking ito kay Norman. Tumigil ka. Nagmamadaling nagsalita si Zendaya at tinapunan ng masamang tingin si Autumn. Bagamat medyo masama ang loob ni Zendaya kay Alex, kailangan pa rin niyang ipakita sa kanya ang paggalang kung talagang dumating siya pagkatapos ng rekomendasyon ni Ana. Bukod dito, nakita na nila ang maaaring gawin ni Alex. Ito ay magiging hindi matalino upang pumunta laban sa isa't isa. Ang makalangit na hari ay tinatakpan ng tigre, biglang sumigaw si Zendaya ng ganoong pangungusap at iniwan ang lahat sa pagkataranta. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata at sumagot, at ako ang field mouse. Ito ang sikretong code na ibinigay sa kanya ni Ana para makilala siya ni Zendaya. Gayunpaman, ang code na ito ay masyadong bata at hanggal.
Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Alex dito, umalis agad si Ana para sa kanyang misyon ibinigay sa kanya ang nasabing code. Imposibleng baguhin ito kahit na gusto niya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 350. So ikaw talaga. Alex Rockefeller, tama ba? Hindi ko inaasahan na magkakakilala ka. Ana. Sabi ni Zendaya habang nakangiti. Sa panonood ng kanilang pakikipag-ugnayan, labis na naasar si Norman, lalo na ang dalawa ay may ilang sekretong code sa pagitan nila na para bang may tinatago sila. Mas lalo lang siyang nainas habang patuloy na nakatitig kay Alex. Zendaya, ang taong ito ay naglakas loob na sumilip sa iyo sa mga bintana na parang kilabot. Ganyan mo ba talaga siya kadaling patawarin? Ayos lang, hindi niya sinasadya. At saka, wala talaga siyang nakitang kahit ano. Gusto ni Zendaya na panatilihing mapayapa ang mga bagay. Bonti, di ba sabi mo kailangan nating madaliin ang schedule natin? Dahil nandito ngayon si Mr. Rockefeller, let's go. Agad na binaril ni Bonti si Alex ng isang dirty glare na para bang may sama ng loob sa kanya. Pagkatapos ay ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at inutusan ng koponan na magmadaling magtrabaho. Sumakay sa minivan sina Zendaya, Bonti, isang babaeng bodyguard at Norman. Itinuro ni Bonti si Alex at sinabi sa pag-alit na tono, "Hoy ikaw. Sumakay ka sa huling security car sa likod." Sina Norman, Autumn at ang iba pa ay nanunuya kay Alex habang pinapanood nila si Bonti na nag-uutos kay Alex. Matapos maisuot muli ang kanyang maskara, umiling si Alex at naglakad papunta sa minivan na papasok. Harap. Inawakan niya si Norman sa kwelyo at inihagis palabas ng passenger seat. Umupo ka. Sa kotse sa likod, dito ako uupo. Ano? Galit na galit si Norman na itinapon palabas ng sasakyan dahil namumula ang mukha. Sino ka sa tingin mo, F***sacker? How dare you throw me out of the minivan? Sa tingin mo ba hindi kita kayang sirain ng ilang segundo? Pagkasakay sa passenger seat, lumingon si Alex kay Zendaya na nakaupo sa likod at sinabing, espesipikong hiniling sa akin ni Ana na protektahan ka sa lahat ng oras bago siya umalis. Iyon ang aming pakikitungo at least. Kaya kung ayaw mo ako dito pwede mo siyang tawagan at aalis ako agad. Bahagyang nainas si Zendaya nang marinig ang mga ganoong salita. Hindi niya inaasahan na tretuhin siya nito bilang isang pakikitungo lamang sa pagitan nila ni Ana. Akala niya noong una ay makakahanap si Ana ng isa sa mga tagahanga niya. Siya ay nagkaroon ng napakaraming bilang ng mga tagahanga pagkatapos ng lahat. Gayunpaman sa unang tingin, halatang hindi niya fan si Alex. Kahit fan siya, dapat isa siya sa mga anti-fans niya. Agad na lumabas ng minivan si Bonti, nanginginig ang mga hita. Ginoo. Hansen, okay ka lang. Sinaktan ka ba ng B***star na ito? How dare you? Ikaw, lumabas ka na. Hindi ka namin tinatanggap dito. Bilisan mo at lumabas ka. Labas. Sinaman siya ng tingin ni Alex. Sino ka sa tingin mo? Alisin ang bug. Sa isang sulyap lang at pagmamaliit ng mga salitang bug off, nanginginig ang napakataba na katawan ni Bonti na para bang tatamaan ng kidlat ang kanyang isip. Ito ang resulta ng mental shock sa pamamagitan ng mental strength ni Alex. Matapos itatag ang kanyang pundasyon, dahan-dahang bubukas ang kanyang gitnang enerhiya core. Ang kanyang lakas sa pag-iisip ay tataas din at ito ay dahan-daang magiging kapangyarihan sa pag-iisip. Siya ay nililinang upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip sa nakalipas na 2 araw. Kapag naabot na niya ang isang tiyak na antas ng lakas ng pag-iisip, magagawa niyang i-negate ang negatibong enerhiya sa loob ng pulang butil ng dugo. Si Bonti ay isang ordinaryong tao lamang at ang kanyang lakas ng pag-iisip ay bahagyang mahina kaysa sa karaniwang tao kaya't hindi niya nakayanan ang pagkabigla ni Alex kahit kaunti. Pagkatapos ng ilang hakbang paatras na may malalakas na kalabog, muntik na siyang mahulog sa lupa. Sige, please stop away. Bigyan mo man lang ako ng mukha. Dumating si Zendaya upang lutusin ang tunggalian. Hindi lang matalik na kaibigan si Ana, siya rin ang kanyang tagapagligtas. Bukod dito, ang kanilang mga pamilya ay magkakilala sa loob ng maraming siglo, si Ana ay maaaring maging kanyang hipag sa hinaharap. Dahil si Alex ay isang taong ipinadala ni Ana, alam ni Zendaya na kailangan niyang bigyan siya ng mukha kahit sino pa siya. Tumingon si Zendaya kay Norman at sinabing, "Mr.
Hansen, bakit hindi ka nalang umupo sa kotseng iyon ng pinakalikod? Sandali lang ito, please. Ano? Hindi makapaniwala si Norman. Galit ang mukha niya habang nakakuyom ang mga kamao. Pinalayas talaga siya ni Zendaya sa minivan para sa isang handgal na bodyguard. Naiisip niya ano ang kinalaman ng D***man bodyguard na ito sa kanya. Kabanata 351. Naiinis talaga si Norman dahil sabog na siya sa galit. Hindi siya basta-basta. Kung tutuusin siya ang batang tagapagmana ng Star Entertainment, the security car in the back was for mere servants, how could someone like him sit in such car? Kung ang balitang ito ay ikakalat sa publiko, hindi ba siya magiging katatawanan? Sa huli, inalok ni Bunty ang kanyang upuan at pinaupo si Norman sa likurang upuan. Pagkatapos tumakbo siya papunta sa security car sa likod. Bagamat ayaw pasukin ni Zendaya si Norman sa minivan, kaya lang niya itong tiisin. Sa panlabas, alam niyang kailangan niyang maging mabait at magalang kay Norman, ngunit sa loob-loob niya, lubos siyang nasisiyahan sa dominanteng mga aksyon ni Alex sa kanya. Sa 4:10 PM, dumating si Zendaya at ang kanyang koponan, sakay ng 3 kotse, sa pasukan ng stadium ng estado ng California. May 3 oras pa bago magsimula ang konsyerto, ngunit marami sa mga superfan group ni Zendaya at lahat ng uri ng paparazzi ang halos nagsiksikan sa pasukan. Samut-saring welcome banners ang itinaas habang sinasabayan ng hiyawan ng mga fans mula sa iba't ibang antas ng buhay. Sa sandaling makita nila ang fleet ng sasakyan ni Zendaya, lahat ay sumugod na parang mga alon. Zendaya, Zendaya. Mahal kita. The best ka, Zendaya. Kaya mo ito, Zendaya. Nabuhayan ang kapaligiran at tumaas kaagad sa tuktok nito, mas lalo pa. Nakakaloka kaysa sa anumang eksena sa pelikula. Kitang-kita ni Alex si Beatrice sa gitna ng mga tao gamit ang matatalas niyang mata. She was really worthy of the title of hardcore fan. She wore an outfit that was probably designed by a fan club. She had even painted Zendaya's portrait on her face. Habang may hawak na flower banner. Ang kanyang mga kamay, nag-hysterical siyang sumigaw na parang baliw. Pagkatapos ay sinulyapan ni Alex si Zendaya sa pamamagitan ng rearview mirror. Naisip niya kung malalaman ng babaeng ito na ang sumisigaw na tulala sa labas ay aking hipag, baka matawa siya. Ang on-site na mga security guard at ang mga opisyal na ipinadala upang mapanatili ang kaayusan ay nagmamadaling itinaas ang alerto sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pader ng mga hadlang ng tao upang harangan ang mga tagahanga na hamarang. Nagbukas ito ng isang lane para sa mga sasakyan na dahan-daang pinapasok kasama ang minivan sa pagitan ng 2 iba pang mga security car. Noon lang maraming fans ang nagsimulang maghagis ng mga sariwang bulaklak na inihanda sa kanilang mga kamay. Ang mga party poppers ay sunod-sunod na pinasabog na para bang ito ay ilang engrandi panlabas na partido. Zendaya, Zendaya, mahal kita. The best ka, Zendaya. Kaya mo ito, Zendaya. Nabuhayan ang kapaligiran at tumaas kaagad sa tuktok nito, mas lalo pa. Nakakaloka kaysa sa anumang eksena sa pelikula. Kitang-kita ni Alex si Beatrice sa gitna ng mga tao gamit ang matatalas niyang mata. She was really worthy of the title of hardcore fan. She wore an outfit that was probably designed by a fan club. She had even painted Zendaya's portrait on her face. Habang may hawak na bulaklak na banner sa kanyang mga kamay, nag-hysterical siyang sumigaw na parang baliw. Pagkatapos ay sinulyapan ni Alex si Zendaya sa pamamagitan ng rearview mirror. Naisip niya kung malalaman ng babaeng ito na ang sumisigaw na tulala sa labas ay aking hipag, baka matawa siya. Ang on-site ng mga security guard at ang mga opisyal na ipinadala upang mapanatili ang kaayusan ay nagmamadaling itinaas ang alerto sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pader ng mga hadlang ng tao upang harangan ang mga tagahanga na hamarang. Nagbukas ito ng isang lane para sa mga sasakyan na dahan-daang pinapasok kasama ang minivan sa pagitan ng 2 iba pang mga security car. Noon lang maraming fans ang nagsimulang maghagis ng mga sariwang bulaklak na inihanda sa kanila. Mga kamay. Ang mga party poppers ay sunod-sunod na pinasabog na para bang ito ay ilang engrandi panlabas na partido. Si Alex na nasa passenger seat ay kitang-kitang hindi lamang inihagis ni Beatrice ang mga sariwang bulaklak sa kanila, ngunit inalis pa niya ang kanyang jacket at sumayaw na parang tulala. Habang dahan-daang lumalapit ang armada ng sasakyan kay Beatrice, nag-aalala si Alex para makilala siya nito kaya agad niyang sinuot ang shades niya. Dahil dito, kahit si Dorothy ay hindi nakilala. F***, I hate these hardcore fans.
Para silang mga sangkawan ng mga zombie. Sana ako maaaring itapak lang ang pedal at masagasaan sila, si Norman, na nakaupo sa backseat, sabi na halatang inis na ekspresyon. Napangiti si Autumn. Tama ka, Mr. Hansen. Kasuklam-suklam talaga ang mga taong ito. Gayunpaman kung ituturing mo ang mga ito tulad ng mga stack ng cash, mas mabuti ang pakiramdam mo, tama ba? Sa sandaling iyon, ngumiti ng matamis si Norman. Tama ka talaga, Autumn. Ang mga hardcore fan na ito ay talagang gagawin ang lahat para sa aming Zendaya. Hindi nila iisipin na mabangkarot. Ano ba? Wala silang balak na ibenta ang kanilang mga organo para lang makita siya. Kaya lang namin kumita ng ganito kalaki dahil sa kanila. Mukhang hindi naman sila masyadong nakakainis. Dapat natin silang tanggapin ng malugod. With that, lumingon pa siya sa bintana at sumigaw, "Hoy! Kumusta kayong lahat?" Kumunat ang noo ni Zendaya ngunit hindi siya umimik. Halatang hindi siya sang-ayon sa kung ano. Sinabi ni Norman tungkol sa kanyang mga tagahanga. Si Alex sa kabilang banda ay lubos na nakiramay sa mga hardcore fans tulad ni Beatrice. Pumirit. Habang pinaandar ang minivan, kalahating metro lang ang layo nila kay Beatrice. Nahinaharang sa isang tabi. Sa bintana ng kotse, nagtama ang mga mata ni na Beatrice at Alex sa isang maikling sandali sa kabila ng shades. Banal na si *P. Sino ang lalaking ito? Mukha siyang katawa-tawa. Oo, nakita ko rin siya. Kailan sumali ang isang lalaking nakamaskara sa pribadong team ni Zendaya? Huwag na natin siyang pakialaman, baka pangit lang siyang bodyguard. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 352. Si Beatrice ay nakikipag-usap sa ilang tagahanga ng California Fan Club sa tabi niya. Tapos, ang daming tao. Sinundan nila ang sasakyan habang dahan-dahan silang naglakad papasok sa stadium. Maraming tagahanga ang tuwang-tuwa pa nga na tuwang-tuwa upang tingnan ang armada ng sasakyan, ngunit ang tanging nakikita lang nila ay ang walang buhay na boot ng kotse. Matapos makapasok sa California State Stadium, ang koponan ni Zendaya ay abalang nagsimulang gumawa. Paghahanda para sa konsyerto. Nakahanap ng stew si Alex at umupo siya ng 3 metro ang layo Zendaya. Napanatili niya ang malamig na ekspresyon sa buong paghahanda na para bang siya ay isang estranghero na hindi dapat lapitan. Ang mga miyembro ng koponan ni Zendaya ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya matapos ipakita ni Bunty ang kanyang aura ng pagkasuklam at pagkamuhi kay Alex. Nag-aalala sila na baka hindi sila makatagal sa team kung magtataglay ng sama ng loob si Bunty sa kanila. Si Zendaya naman ay curious sa relasyon ni Alex kay Anna. Higit sa lahat gusto niyang malaman kung may nangyayari sa pagitan nina Alex at Anna dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid na tingnan si Anna. Hey, so paano kayo nagkakilala ni Anna? Tanong ni Zendaya kay Alex habang nagme-makeup ang makeup artist. Sinulyapan siya ni Alex ngunit hindi siya nag-abalang magsalita man lang. Nagpaut ang makeup artist at bamulong sino ang lalaking ito. Sino sa palagay niya ang siya ay napakamabango at mayabang kaysa kay Zendaya? Nadismaya rin si Zendaya. Siya ay isang internasyonal na idolo na hinahangaan. Milyon-milyon. Maraming lokal na ministro ang gumalang din sa kanya ng may lubos na paggalang. Kailan ba siya tinatrato ng ganito kalamag? Hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha ngunit malapit na siyang sumabog sa galit. Kung gayon maaari mo bang sabihin sa akin kung sino si Anna para sa iyo? Tanong niya ulit. Wala kang pakialam. 4 na salita lang ang sagot ni Alex sa pagkakataong ito. Si Norman na nasa isang tabi ay hindi na makaupo at bamulong UF***Sacker. Sa tingin mo ba ay isang uri ng hotshot ka? Ang pagkakaroon ng Zendaya na magtanong sa iyo ay isang karangalan. Grabe ang swerte mo talaga para makausap ang isang sikat na idolo, dapat blessing ito ng mga nakaraang 8 lifetimes mo. Gayunpaman, narito ka ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Sino ka sa tingin mo? Mas lalo akong naiinis habang pinapanood ko pa ito. If you dare, awayin mo ako one-on-one. Mahinahong sumagot si Alex, you don't have what it takes. F***. Sa sobrang galit, naramdaman ni Norman na parang nagkaroon siya ng internal injury dahil sa masasakit na salita ni Alex. Kung hindi dahil magsisimula na ang konsyerto at napagtanto ni Norman na maaaring hindi niya mapasaya si Zendaya, inutusan niya si Bruce na pilayin ang bastard na ito at itapon sa isang dumpster magdamag.
Bruce, makinig ka. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon mamaya, bugbugin mo ang bastos na ito para sa akin. Gusto kong maparalisa siya sa kama ng hindi bababa sa 3 buwan. Lumapit si Norman at bumulong sa tenga ni Bruce. Nagsimula ang konsyerto ayon sa nakatakdang alas 7:30 ng gabi. Pagkatapos ng isang ganap na pagbabago, si Zendaya ay mukhang talagang nakamamanghang. Nakita siya ni Alex sa telebisyon ng maraming beses at nanood pa ng isang sinaunang pantasyang serye na pinagbibidahan niya, ngunit walang makakalaban sa kanyang nakamamanghang hitsura sa totoong tao. Kailangan niyang aminin na si Zendaya ay isang ethereal beauty pagkatapos maglagay ng makeup. Ang makeup artist ay talagang sanay. Kumusta mga kaibigan ko sa California? Kumusta kayong lahat? Sa casual na pagbati ni Zendaya, umungal ang buong California State Stadium. Excitement na may hindi mabilang na tagay at hiyawan mula sa mga tagahanga. Habang nakatayo sa likod ng entablado, si Alex na nakasuot ng maskara ay nagulat nang makita ang napakaraming tao. Tumalo sa konsyerto na ito habang nakatingin siya sa mga manunood. Pagkaraan ng maikling sandali, sinimulan ni Zendaya na kantahin ang kantang nagbigay sa kanya ng katanyagan. Mga kalawakan para sa iyo. Matagal nang trending ang kantang ito sa buong bansa, maging si Alex marunong kumanta nito. Gayunpaman, sa sandaling ibukan ni Zendaya ang kanyang bibig, si Alex ay nabigla sa kanyang kaibuturan habang nakanganga ang kanyang bibig. Ibang-iba ang boses niya noong narinig niya ang kantang ito sa radyo. Kamangha-mangha na ang tunog ng kanta sa radyo, gayunpaman ang kanyang live vocals ay nakakabighani na para bang ang kaluluwa ng isang tao ay manginginig at sisubog habang sila ay sumasayaw sa kanyang malambing na pagkanta. Maya-maya lang, nagulat si Alex, nagbago ang ekspresyon niya. Ito ay mental power. Ang pagkanta ni Zendaya ay naglalaman ng mental powers. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang mental powers ay bumalot sa buong stadium. Kabanata 353. Laking gulat ni Alex. May halong ekspresyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zendaya na madamdamin kumakanta sa entablado. Noong una ay naisip niya na siya ay isang sikat na babaeng bituin sa pinakamahusay, noon lang niya napagtanto na mali na maliitin niya ang kanyang kakayahan. Ito nakakabaliw ang kapangyarihan ng babae. Nararamdaman lang ni Alex ang kanyang napakalawak na kapangyarihan dahil nililinang niya ang kanyang pag-iisip. Kapangyarihan kamakailan. Kung hindi niya malalaman ang lawak ng kanyang mental powers. Well, ang mental power na ginamit ni Alex kay Bunty kanina ay kaya lang maglakbay ng 2 metro. Kadalasan, ito ay maaaring kilala lamang bilang isang simpleng paglabas ng mga kapangyarihan sa pag-iisip. Gayunpaman, ang lakas ng mental na kapangyarihan ay bababa ng husto kung ito ay naglakbay ng higit sa 2 metro. Ang nasabing kapangyarihan ay maaaring maging halos balewala kung ito ay maglakbay ng higit pa sa 10 metro. Samantala, sa eksena, ang distansya sa pagitan ng Zendaya at dulo ng stadium ay hindi bababa sa 100 metro. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring maglakbay ng napakalayo sa kabila. Ang mga pagkagambala, gaano kalakas ang kanyang mental na kapangyarihan. Ito ay talagang hindi masusukat. Hindi nakakagulat na si Zendaya ay maaaring maging isang sikat na babaeng mang-aawit. Lahat ng kanyang mga konsyerto ay fully occupied, ang nasabing concert tickets ay napakahirap makuha. Ang kadahilanang ito ay talagang nasa loob dito. Napalingon si Alex sa mga audience sa ilalim ng stage. Walang gumalaw sa kanila, sila lang nakatutok sa pagganap ni Zendaya na nagpapasaya sa kanyang magandang pagkanta. Ang eksenang ito, mukhang lubhang kakaiba at kay takot-takot na parang 10,000 tao sa eksena ang magagawa. Hindi nila ginagalaw ang kanilang mga katawan dahil ang kanilang mga isipan ay nalilito sa pagkanta ni Zendaya. Pati si Alex na apektuhan. Parang nararamdaman niya ang artistic conception kay Zendaya, mga saloobin at emosyon na nais niyang ipahayag sa kanyang pagkanta. Natapos ang kanta, saka lang bumalik ang lahat sa realidad na parang kakagising lang bumangon mula sa isang panaginip. Sa panahon ng pagtatanghal, naramdaman ng lahat na naranasan nila ang isang paglalakbay ng pag-ibig. Lampas sa oras at espasyo. Ramdam na ramdam nila ang walang humpay na panata sa pagitan ng lalaki. Bida at ang babaeng bida hanggang sa ito ay maglaho sa walang katapusang pananabik. Tama.
Ang Galaxies for You ni Zendaya ay tungkol sa isang malungkot at walang pag-asa na romantikong trahedya kung saan ang lalaking bida ay ipinatapon sa mga guho ng universo at ang babaeng bida, sa kabilang banda, tapat na naghintay para sa kanya na bumalik sa kanya balang araw. Sa huli, ang lalaki ay naglakbay sa mga kalawakan para lamang makita siyang muli, ngunit ang babae ay nagkasakit dahil sa love sickness at nauwi sa pagpanaw bago niya ito makita. Lahat ng tao sa eksena, maliban sa iilan, ay may mga luhang umaagos sa kanilang mga mukha. Sa susunod sandali, nagpalakpakan sila. Zendaya, Zendaya, mahal kita. Ay lalaan ko ang buhay ko para lang sa iyo. Nagsimulang sumigaw ang hindi mabilang na mga tagahanga ni Zendaya at lumiwanag ang walang katapusang alon ng mga glow stick ang buong stadium. Pagkatapos nito, ang lahat ay naging maayos sa panahon ng konsyerto, walang hindi inaasahan nangyari sa lahat. Maging si Alex mismo ay naisip na mali ang pagkakahawak ni Anna sa kanya. Impormasyon, tila walang mga tinatawag na dayuhang hitmen na humahabol. Zendaya. Sa sandaling ito, ang konsyerto ay dumaan sa maraming mataas sa buong gabi, ang isa-isa ring lumabas sa entablado ang mga invited guest star. Ang huling sesyon ng concert ay isang meet and greet sa mga tagahanga, tatlong maswerteng tagahanga ang naimbitahan na umakyat sa yugto. Sa sorpresa ni Alex, ang kanyang hipag na si Beatrice ay isa sa tatlong maswerteng tagahanga. Kaya niya makita na siya ay labis na nasa sabik na ang kanyang mga mata ay kumikinang at maging ang kanyang mga labi nanginginig. Itong little brat, gusto ba niyang makapasok sa entertainment industry after graduation? Hindi maiwasan ni Alex ang lihim na pag-iisip. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Biglang malakas na iyak ang maririnig mula sa timog na lugar ng stadium. Nang lumingon siya sa mga iyak, nakita niya ang ilang sparks nagsimula mula sa malayo na nagdulot ng malaking apoy sa isang iglap. Apoy! Apoy! Naghiyawan ng ilan, nagpanik na rin ang mga tao. Nasunog ang ilan nilang damit kaya dali-dali silang bamulong sa lupa para mapatay ito. Ito ay hindi isang malaking bagay sa unang lugar, ang pangkat ng seguridad ay sapat na malaki harapin ang isang apoy lamang. Maraming mga fire extinguisher sa gilid para agad patayin ang apoy. Gayunpaman, ito ay halos kasabay, higit sa 7 iba pa na sunog din ang mga lugar sa stadium. Halatang may nagsadya ng sunog. Ang alarma ay tumunog sa stadium, hindi mabilang na mga manunood ang nagsisigawan upang lumabas ng stadium. Pasukan sa gulat na nagdulot ng mga pinsala habang sila ay nagtulak at naaapakan ng iba. Natigilan si Beatrice at ang dalawa pang maswerteng tagahanga. Sumugod naman si Alex kay Zendaya nang mapansin ang mga sparks. Nag-react lang si Autumn at ang iba pang babaeng bodyguard pagkatapos ng sunog. Nagmamadali silang lumabas mula sa backstage at sumigaw, protektahan ang aming ginang. Retreat! Retreat! Biglang bumagsak ang isang malaking metal rack mula sa kisame sa itaas. Boom! Tarat-tarat! Sa isang malakas na kalabog, nahulog ito sa ulo ng tatlong babaeng bodyguard. Nasumugod. Sa isang mabangis na sugod, halos nakatakas si Autumn sa matinding panganib, ngunit ang isa hindi ganoon kaswert ang dalawa. Ang isa sa kanila ay nabasag ang kanyang ulo sa isang tumpok ng madugong gup at namatay doon at pagkatapos na may dugong tumalsik sa lahat ng dako. Ang isa naman ay may mga paa na dorog ng rack, nahulog siya sa lupa at patuloy na umiiyak para humingi ng tulong. Natigilan ang lahat ng nasa stage. Medyo kalmado pa rin si Zendaya. Dahil ipinanganak siya sa pamilya Stormer, nakita niya ang ilang mga senaryo tulad nito. Gayunpaman, sa isang fangirl na tulad ni Beatrice, ito ay talagang nakakatakot panoorin ang isang buhay na tao na nadudurog hanggang sa mamatay, na may dugong tumutulo sa kanyang buong katawan. Walang sinuman. May isip niya ang takot na nararamdaman niya ngayon, maliban na lang kung mararanasan nila ito kanilang sarili. Sa ganitong paraan, inawakan ni Alex si Zendaya gamit ang isang kamay at si Beatrice naman ang isa habang sila tumakbo patungo sa kaliwang bahagi ng entablado. Saglit na nataranta si Beatrice, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan gawin nitong lalaking nakamaskara kalad ka rin siya. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, wala siyang oras na mag-react, siya maaari lamang makaladkad palayo tulad ng isang mommy. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 354. Hindi rin ito pinag-isipan ni Zendaya, naisip niya na kapritsyo lang ang ginawa ni Alex. Sa sandaling iyon, isang itim na figure ang bumagsak sa ibabaw ng kanilang mga ulo, sinusubukang salakayin sila. Assassin.
Binitawan ni Alex si Zendaya habang lumalaganap ang kanyang chi. Dragon Toss Punch buong lakas. Wham! Tumating ang assassin sa isang iglap ngunit natalo sa isang paniki ng mata. Sa isang suntok lang ni Alex marami na sa kanyang mga buto ang nabali. Nagblur siya ng dugo sa mid-air habang pinalipad siya pabalik. Matapos bumagsak sa lupa, hinugot niya ang kanyang huling hininga. Maririnig mula sa likuran ang galit na sigaw ni Autumn. Koy bastard! Ano ang mali sa iyo? Bakit hindi mo pinoprotektahan ang aming ginang? Bakit mo pa kinakaladkad itong hardcore fan sa paligid? Nilainggan siya ni Alex ng matalim na titig, nakakatakot ang aura nito. Ano ang kailangang gawin nito kasama ka? Mas mabuting isipin mo muna ang iyong sariling negosyo. Ang iyong kasama ay malubhang nasugatan dyan, iiwan mo na lang ba siya? Masyadong malaki ang rack na ito, paano ko siya ililigtas? Ang pagprotekta sa aming ginang ay ang aming sukdulan priority, tayo na lang. Nilainggan ni Alex ang sumisigaw na babaeng bodyguard, hindi niya kayang iwan siya ng ganoon. Isang hakbang pasulong, hinawakan niya ang mabigat 20 metrong haba ng rack gamit ang kanyang mga kamay. At tumapak ng malakas sa lupa. Anggat. Ang metal rack na tumitimbang ng hindi bababa sa 1,000 libra ay binuhat niya malupit na puwersa. Ang iba pang ilang mga tao na nakatayo sa tabi ay nabigla. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice, nakaplaster ang mukha niya nang hindi makapaniwala. Paano kayang tao? May napakalaking lakas. Agad na gumapang palabas ang babaeng bodyguard gamit ang bawat lakas na mayroon siya umalis. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Alex ang lahat ng kanyang makakaya. Pero na. Sa sandaling ito, ang stadium ay nasa ganap na gulo. Ang madla at ang walang pakialam ang mga tagahanga kay Zendaya, gusto nilang mapalaki pa nila ang mga paa para makatakas sila sa impyernong ito sa lalong madaling panahon. Ang security team at mga opisyal ay itinulak sa tabi at natamba ng mga nataranta karamihan ng tao, wala silang silbi sa kontrol ng karamihan. Boom! Tarat-tarat! Sa isa pang pag-crash, isang mas malaking metal rack ang nahulog mula sa itaas at hamarang sa kaliwa. Daan patungo sa likod na entablado. Maging ang entablado ay nasaraan na rin ang impact ng rack. Sina Zendaya, Beatrice at ang dalawa pang tagahanga ay nanlamig sa kanilang mga gulugod sa kanilang mga paa. Nanginginig sa takot. Sa kanan. Sa kanan. Sigaw ni Autumn. Noon lang pumigit kumulang 7 hanggang 8 lalaki ang sumugod mula sa entablado sa ibaba. Lahat sila ay nagkaroon iba't ibang kulay ng balat at hairstyle. Gayunpaman, lahat sila ay nakasuot ng maskara tulad ni Alex. Sa unang tingin parang isa si Alex sa kanila. Miss Zendaya, magkusa ka na lang at sumama ka sa amin para walang ibang inosenteng tao masasaktan. Isang blonde na lalaki na may asul na mata ang nagsalita sa matatas na Ingles. Boom! Tarat-tarat! Kasabay nito, ang bodyguard ni Norman na si Bruce sa wakas ay nagmamadaling lumabas mula sa backstage. Si Norman naman ay sinigaw ang pangalan ni Zendaya sa tamang daanan. Pero na. Inawakan ni Autumn ang braso ni Zendaya at nagmamadaling sumugod. Naabutan din sila ni Beatrice at ng iba pa. Umiti ng matamis si Bruce kay Alex. Koy bata, maglakas loob ka bang manatili dito at lumaban magkasama ang mga punk na ito? Noong una ay gusto ni Alex na bumalik para patayin silang lahat, wala siyang pakialam kung kailanganin nila. Makipagtulungan sa paggawa nito. Patayin mo sila, bilasin mo. Utos ng pinuno ng mga assassin. Gayunpaman nang sisulakay na ang mga assassin, biglang ginamit ni Bruce ang makapal na paniki na kasing kapal ng buya sa kanyang mga kamay at inihampas ito kay Alex sa tabi niya. Wham! Natama ng baywang ni Alex, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa harap dahil sa isang walang katulad, napakalawak malupit na puwersa. Ito ang halaga ng pakikipag-usap pabalik kay Mr. Hansen, bata. Tumawa ng histeryoso si Bruce at umatras kasama ang kanyang paniki sa kanyang mga kamay. Tulad ng lahat ay natigilan, si Bruce ay sumugod sa daanan. Norman, na nagkaroon kanina pa naghahanda ng mabuti just for this moment, agad na isinara ang pinto. Pagkapasok ni Bruce, lumingon si Zendaya at napagtantong wala si Alex sa kanila. So, she asked, saan pumunta ba yung lalaking yon? Kabanata 355. Si Bruce ay maaaring isang malaking tao na mukhang tulala, ngunit siya ay tuso at nagkaroon maraming masamang ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pagkarinig sa tanong ni Zendaya, sumagot siya, akala ng mayabang na bata na iyon ay gagawin ko hamarang ka kaya hinabol niya ako.
Gusto niyang hawakan ang mga lalaking iyon ng mag-isa. Pumanggol si Autumn at sinabing, tama, ito talaga ang mayabang niyang ugali. Zendaya, meron walang oras na mawawala, kailangan nating magmadali. Pinangunahan ni Bruce ang buong grupo sa labasan samantalang si Autumn naman ay kinaladkad si Zendaya kasama niya. Nakaon ang kamay, sumulyap si Norman sa entablado at dumura sa lupa bago mabilis sumusunod sa iba. Thomas, ito ang makukuha mo sa pakikipaglaban mo sa akin. Iyon ang nasa isip ni Norman ngayon. Si Beatrice at ang dalawa pang maswerteng tagahanga ay nakatingin lamang sa isa't isa na hindi nila alam. Anong gagawin? Hindi sila sigurado kung dapat nilang sundin ang grupo o manatili doon. Anong gagawin natin? Takot na takot ako. Yung mga taong habol kay Zendaya. Baka mapunta tayo sa panganib kung susunod tayo. Sila. Bakit hindi na lang tayo magtago ngayon? Hoy ikaw. Kilala mo ba yung lalaking nakamaskara na humila sa'yo kanina? Ikaw. Ikaw. Dapat pumunta na lang. Huwag kang lalapit sa amin, baka malagay mo kami sa panganib. Tinarget si Beatrice. Siyempre, mas uunahin ng sino man ang kanilang buhay kaysa sa anumang bagay, lalo na kapag isa ay nahaharap sa isang bagay ng buhay at kamatayan. Iiyak na sana si Beatrice. Nakikinig sa mga hiyawan at malalakas na kalabog na parang bahay demolisyon na nagmumula sa entablado, tumalo ng kanyang puso sa takot at gulat. Siya bigla. Naalala niyang binalaan siya ni Alex na huwag pumunta sa concert kahapon. Jerk, malamang na jinx niya ito. Naiisip ni Beatrice. Pero hindi ko alam kung sino yung nakamaskara. Panik na sabi ni Beatrice. Gayunpaman ang dalawa ay hindi naniniwala sa kanya kahit kaunti. Ang isa sa kanila ay nakapulot pa ng isang patpat sa lupa at tinuro siya habang sumisigaw, maliligaw ka ba o hindi? Kung ikaw, huwag bugbugin kita hanggang mamatay. Inilabutan si Beatrice, ang tanging nagawa niya ay tumakbo patungo sa labasan. Ang dalawa pang tagahanga ay naghanap ng mapagtataguan matapos itaboy si Beatrice. Habang nagmamadaling lumabas si Beatrice sa daanan, sinipa ni Alex ang nakasarang pinto at ipinadala ito. Lumilipad. Si Alex na basang-basa sa dugo ay pumasok sa daanan. Siyempre, walang dugo sa katawan niya ang pag-aari niya. Gayunpaman ang kanyang mga damit ay medyo napunit. Sa sandaling ito, siya ay nasa matinding galit na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Mula nang makilala ni Alex si Bruce, hindi siya nagtiwala kay Bruce at naging defensive sa paligid niya. Dahil dito, nagawa niyang i-activate ang Mystic Armor sa sandaling si Bruce. Hampasin siya ng paniki. Kung hindi niya ito na isa-aktibo sa oras, ang suntok ay nabali ang kanyang bulugod. Sinubukan talaga nitong tambangan ng lalaking ito si Alex sa ganoong sitwasyon, halata naman kung gaano kasama. At tuso siya. Alam ni Alex na kailangan niyang maghiganti. Sa sandaling ito, napuno ang entablado ng mga bangkay ng mga hitmen na iyon, 6 ang kabuuan. Ang lahat ng kanilang mga bangkay ay mukhang nakakatakot, lahat ng kanilang mga paa ay bali at kahit na nawala ang mga bahagi kanilang mga katawan. Ang babaeng bodyguard na nadurog ang kanyang mga paa ng 1,000-pound metal rack kanina, basang-basa na siya sa dugo habang nakahandusay sa lupa na nabalian maraming lugar. Sa pagharap sa siyam na assassin, ginamit ni Alex ang metal rack bilang sandata at marahas itong ibinay sa kanila. Ang tanawin ng kanyang mga pag-atake sa oras na iyon ay nakakagulat na nakakagulat. Ang lahat ng mga assassin ay hindi maiwasang maramdaman na ang kanilang mga isip ay tinatapakan ng isang stampede ng mga lama. Sigurado ba sila na hindi sila napunta sa maling superhero? Set ng pelikula kung saan nagrampa ang The Hulk. Bakit pa may ganyang baliw na ang katawan ay hindi mukhang matatag, ngunit siya ay may napakalaking lakas ng isang brute? 6 sa mga assassin ang namatay dahil sa impact na dulot ng metal rack ni Alex. Ang 3 pang iba ay hindi nang ahas na manatili pa upang hintayin ang kanilang pagkamatay kaya nagmadali sila. Nagmamadali at nakipaghalo sa karamihan. Wala bang nakakita sa mga ito? Siyempre ginawa nila saka hindi ito minurya. Busy lang ang lahat. Tumakas karamihan ay nasulyapan lamang ang eksena at nagmamadaling lumabas kasama ang iba. Ang lahat ng ito ay dahil sa sunog sa stadium na nawala na sa kontrol. Asterisk si Richard asterisk. Paglabas pa lang ni Beatrice sa daanan, napansin niya si Zendaya at ang iba pa. Nakatayo sa ilang mga posisyon sa loob ng inner stadium na may ilang lalaki na humaharang sa kanilang daan.
Sa unang tingin, ang mga lalaking ito ay mga dayuhan, lahat sila ay may dalang armas din. Ang isa sa kanila ay may hawak na busog. Ang babaeng bodyguard ni Zendaya na nasa tabi sa kanya, may palaso sa kanyang tiyan at kasalukuyang nakahawak sa kanyang sugat habang siya naka-arko pasulong na may masakit na ekspresyon. Till then.